Si Hiro ay isang world-class na tamad na nag-aaksaya ng oras sa paglalaro ng mga video game buong araw. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng aksidente siyang matrap sa isang napaka-realistic na laro at ngayon ay kailangan niyang maging mas malakas para mabuhay. Nagsimula ang lahat sa isang hapon nang tumakbo si Hiro ng mas mabilis kaysa kay Usain Bolt sa isang freshman racing event, ngunit natalo pa rin siya. Ang sakit ng pagkatalo ay labis na nagpabigat sa kanya kaya tuluyan na siyang tumigil sa pagtakbo at nagsimulang maglaro ng mga laro ng Sword Art Online para mapasaya muli ang kanyang sarili. Pagkalipas ng 2 taon, na-trauma pa rin siya sa kanyang nakakahiyang pagkatalo sa racetrack. Kaya, nang tanungin ng guro ang tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos ng graduation, sinabi niyang hindi pa siya nakapagdesisyon, at sinimulan ng guro na sabihin ang mga motivational speech ni Rendon Labrador para mag-udyok sa kanya. Di nagtagal, naglakad siya papunta sa pasilyo kung saan nakita niya ang kanyang kaibigan na tumatakbo sa track at nagsimulang malungkot dahil namimiss niya ang magagandang lumang araw. Nang sabihin niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang mga plano na maglaro ng mga video game mamaya, pinayuhan siya ng lalaki na sumama na lang sa kanya sa gym, ngunit tumanggi si Hiro, sinasabing hindi na mahalaga kung sanayin niya ang kanyang katawan. Habang naglalakad pa uwi, napagpasyahan ni Hiro na ang mundo ay isang kakilakilabot na lugar, at agad siyang napatunayang tama nang biglang sumulpat ang dalawang bully at pinilit siyang bigyan sila ng pera. Pagkatapos ng isang mahirap na araw, gusto lang ni Hiro na bumili ng bagong edisyon ng kanyang paboritong video game at maglaro ng buong puso. Ngunit pagdating niya sa tindahan, napagtanto niya na kulang siya sa pera dahil hindi sinasadyang binigyan niya ang mga bully ng higit pa sa hinihingi nila. Habang naglalakad si Hiro nang may kahihiyan sa mga kalye, nakasalubong niya ang isang mukhang sira-sirang tindahan ng laro na hindi pa niya nakikita noon. Pagpasok niya, agad siyang nadismaya dahil lahat ng laro sa paligid ay luma na. Ngunit napansin niya ang maganda na receptionist na may malalaking asset, si Rayona, na nagpipindot sa kanyang keyboard. Tinanong niya ito kung mayroon ba siyang pinakabagong edisyon ng video game, ngunit bigla itong nagsimulang tumawa at magreklamo tungkol sa kung paano ang mga bagong karagdagan sa laro ay mas mapanlinlang kaysa sa mga pinakabagong telepono. Ang kanyang kalokohan ay labis na nakakainis sa kanya kaya sinubukan niyang umalis, ngunit ginamit niya ang kanyang magagandang asset upang akitin siya na bilhin ang laro mula sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya na ibang-iba pala ang larong ito sa in-order niya. Ngunit nang humingi siya ng refund, tumanggi si Rayona at sinabing mas maganda ito kaysa sa gusto niya. Sinubukan ni Hiro na makipagtalo, ngunit ipinaalam nito sa kanya na ang larong ibinigay niya ay isang napaka-realistic na laro na para sa mga matatanda, at hinawakan ang kanyang kamay habang nangangakong gagawa ng mga bagay kasama siya sa loob ng video game. Agad na tumanggi si Hiro, ngunit habang pauwi, napagtanto niyang niloko siya dahil ang laro ay mula pa noong 10 taon na ang nakalilipas. Nang subukang tawagan niya si Rayona, hindi ito sumagot. Kaya, sinubukan niyang basagin ang video game dahil sa galit, ngunit kumalma siya nang maalala niya na kasing mahal din ito ng isang iPhone 13 Pro Max. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang Batcave, kung saan sa wakas ay nag-login siya sa bagong video game at nakita ang isang diyosa na nag-uutos sa kanya na pumunta sa Floor Castle. Nang magising siya sa mundo ng laro, humanga siya sa kung gaano ka-realistic ang lahat. Pero nang mabangga ang daliri niya sa paa, sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng sakit habang naglalaro ng video game, na ikinagulat niya. Maya-maya lang, dumating ang isang blonde na babae na nagngangalang Alicia kasama ang kanyang kapatid na si Martin, at nagpakilala sila bilang matalik niyang kaibigan sa mundo ng laro. Nang tanungin niya sila ng direksyon papunta sa Flora Castle, nagsimula silang mataranta na parang ginawa niya ang isa sa mga krimen sa mundo, ngunit sinubukan pa rin niyang umalis. Gayunpaman, bigla siyang isinandal ni Martin sa pader at sinabihan siyang bawal umalis ang lahat ng tao sa bayan. Ngunit nang magpumilit si Hiro na pumunta, hinamon siya ni Martin sa isang tunggalian para bumalik siya sa kanyang katinoan. Napangiti si Hiro dahil sa palagay niya ay isang tutorial event ito na madali niyang malalampasan. Gayunpaman, bumaba ang kanyang aura points sa negatibo nang agad na sinuntok ni Martin ang kanyang mukha, dahilan para mapasigaw siya sa sakit habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Nagsimulang sumugod si Hiro, sinasabing kalokohan lang ang kanyang pagkakaibigan kay Martin. Kaya, pinalipad siya muli ni Martin habang walang pakialam na nagbabalat ng mansanas gamit ang kanyang kutsilyo.
Sinimulan siyang kotsain ni Martin dahil sa pagiging mahina. Labis itong nagpa-trigger kay Hero kaya't hinarap niya si Martin. Ngunit biglang bumagsak si Martin at nasawi, at nakita niyang tumagos ang kutsilyo ni Martin sa kanyang lalamunan, na siyang ikinagulat niya ng husto. Habang natamba si Alicia, sinubukan ni Hero na ipaliwanag na aksidente ang nangyari. Ngunit bigla siyang umakto na parang isang psychopath sa pelikulang horror, na siyang dahilan kung bakit siya tumakbo palayo. Gayunpaman, hinabol siya ni Alicia ng desperadong maghiganti sa kanyang kapatid hanggang sa makahanap ito ng eskinita na mapagtatagwan. Doon, nagsimula siyang magplano para makatakas sa laro. Ngunit biglang dumating si Rayona sa anyong diwata at sinabi sa kanya na hindi siya makikita ng mga karakter sa video game dahil naroon siya para suportahan siya. Nang sabihin sa kanya ni Hero na pinaslang niya ang kanyang matalik na kaibigan, napasigaw siya sa gulat at napagpasyahan na tapos na ang laro para sa kanya. Nagulat din si Hero sa balitang ito, ngunit tinawag siya ni Rayona na isang wannabe na Jack the Ripper. Kaya, ipinaliwanag niya na ang pagkasawi ni Martin ay aksidente at sanhi ng isang mahinang pagtulak. Nang tanungin niya siya kung paano i-reset ang laro, nagbigay siya ng isang nakakagulat na balita, na ipinaalam sa kanya na ang laro ay hindi maaaring i-reset dahil sumasalamin ito sa kawakasan ng mga pangyayari sa totoong mundo. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang larong Kiwami Quest ay may autosave. Kaya, kahit na huminto siya, itutuloy niya ang laro matapos niyang tapusin ang kanyang matalik na kaibigan. Nangangahulugan ito na mananatili siya sa tusong titulong Best Friend Slayer habang buhay. Dahil kahit na bumili siya ng isa pang kopya ng laro mula sa tindahan, ang kanyang play history ay mananatili sa kanyang hard drive, at ang tanging paraan para makapagsimula siyang muli ay sa pamamagitan ng pagbili ng bagong console. Agad na nasira ang kumpiyansa ni Hero nang maalala niya na ang mga video game console ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 90,000 yen. Ngunit lalong lumala ang kanyang paghihirap nang ipaalam ni Rayona sa kanya na ibinebenta niya ang mga ito sa halagang 120,000 yen. Ito ay labis na nagpagalit sa kanya kaya't sinimulan niyang hingin ang kanyang pera pabalik. At doon niya ipinaalam sa kanya na ang kanyang tindahan ay may ganap na patakaran na walang refund. Nang bantaan niya na ire-report siya sa isang customer agency, sinabi niya sa kanya na magagastos lamang ito sa kanya dahil sikat na attorney ang kanyang abogado, handang ipagtanggol ang kanyang mga mapanlinlang na gawain. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang Kiwami Quest ay isang full-dive role-player game na ibinebenta 10 taon na ang nakalilipas sa Japan lamang, at ang bilang ng mga manlalaro ay patuloy na lumiliit hanggang sa malugi ang laro, na naging dahilan upang magsara ang kumpanya. Nang sabihin niya sa kanya na mayroon pa ring ilang manlalaro na natitira, nagulat si Hero. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi nakakagulat dahil ang Japan ay puno ng mga talunan na nerds na tulad niya at isiniwalat na ang isa sa mga natitirang manlalaro ay nagngangalang Jinji. Dahil pinaniniwala ang tinanggal ni Jinji ang kanyang matalik na kaibigan sa laro ilang taon na ang nakalilipas, iminungkahi ni Rayona na humingi sa kanya ng mga tip at pumayag si Hero. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang tingnan ang kanyang kanang bulsa, at nang gawin niya iyon, nakakita siya ng ilang mga barya dito, na sinabihan niya siyang gamitin upang bumili ng ilang murang damit para sa kanyang sarili. Sa isang lugar sa bayan, ang ilang mga karakter sa background ay nagpapahayag kung gaano sila nagulat na ang isang mabait na lalaki tulad ni Martin ay pinaslang ng kanyang matalik na kaibigan, at ang isa sa kanila ay naglabas ng isang One Piece style na wanted poster ni Hero. Hindi makapaniwala si Hero na mas malala na ang reputasyon niya kaysa sa isang kriminal sa bagong larong ito, at pabiro siyang sinabihan ni Rayona na magpa-plastic surgery tulad ng ibang influencer para magbalat kayo. Pagkatapos ay naging seryoso ang tono ng babae habang pinapayuhan siyang yumuko habang naglalakad papunta sa saradong tindahan malapit sa kanila. Ngunit sa puntong ito, gusto nang umalis ni Hero sa laro. Pagdating nila sa saradong tindahan, nagsimulang mag-alala si Hero na baka isumbong siya ng may-ari ng tindahan, ngunit sinabi ni Rayona na ayos lang ang lahat dahil ang mga tindahan sa video game na ito ay nakaayos na parang mga totoong tindahan sa diwa na tina-trato nila ang mga customer na parang maharlika, gaano man sila kainahinala. Sa loob ng tindahan, inirekomenda ni Rayona ang isang lumang balabal para kay Hero, at ipinakita niya ito sa mga ngalakal para makabili. Ngunit biglang binanggit ng mga ngalakal kung paano siya naging usap-usapan, na ikinagulat niya. Habang natataranta siya,
tiniyak sa kanya ng mga ngalakal na hindi niya siya isusumbong, at nang magsimulang makaramdam ng seguridad si Hiro, itinaas niya ang presyo sa doble ng orihinal na presyo. Di nagtagal, tinanong niya kung saan nila mahahanap si Jinji, at isiniwalat ni Rayona na madalas siyang pumunta sa kasino sa nakalipas na 10 taon, na ikinagulat ni Hiro. Gayunpaman, nang tanungin niya kung may adiksayon sa pagsusugal si Jinji, sinabi ni Rayona na wala siyang ideya at ipinapalagay na isa lamang siyang basurang tao. Habang naglalakad sila sa bayan, nagulat si Hiro sa laki ng lungsod. Kaya, ipinaalam ni Rayona sa kanya na ang lungsod ng Ted ay isang napakalaking lungsod na nag-iisa at binyansagang saradong lungsod, dahil sarado ito sa ibang bahagi ng mundo. Habang naglalakad sila sa isang madilim na eskinita, sinabi niya sa kanya na wala na sila sa karamihan ng tao sa lungsod, at nakahinga siya ng maluwag hanggang sa marinig niya ang isang nakakatakot na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Nang lumingon siya, nakita niya si Alicia na nasa ganap na psycho mode, na nagsasabing matagal na siyang hinahanap nito. At nang tanungin niya kung paano niya ito nakita sa pamamagitan ng kanyang hood disguise, sinabi niya na ito ay dahil matagal na niya itong kilala. Muling tinignan ni Rayona ang video game, dahilan para sigawan siya ni Hiro. At dahil hindi makita ni Alicia si Rayona, tinanong niya kung kinakausap nito ang kanyang sarili. Nang ipaliwanag ni Hiro na aksidente ang pagkasawi ni Martin, sinabi ni Alicia na alam na niya at nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano niya kamahal si Hiro. Nang makaramdam na siya ng ligtas, bumalik siya sa pagiging freak at ipinahayag na bibigyan niya ito ng isang kasiya siyang kasawian at tatapusin ang sarili pagkatapos para silang tatlo ay muling magkasama sa kabilang buhay. Pagkatapos ay hinugot niya ang parehong kutsilyo na tumama kay Martin at nagsimulang gumawa ng mga trick gamit ito, habang ipinaliwanag sa kanya na siya ay isang makapangyarihang gumagamit ng kutsilyo na kilala bilang Hell's Fruit Slicer. Nang sumugod siya para sa pag-atake, halos hindi nakailag si Hiro, at ipinaalam sa kanya ni Rayona na orihinal siyang dapat sumali sa kanyang grupo dahil sa kanyang kakaibang bilis at kasanayan. Pagkatapos ay sinubukan niyang hiwain ng ulo ang lalaki, ngunit umiwas si Hiro at nagsimulang tumakbo ng mabilis upang makatakas sa kanya, habang si Rayona ay pinapatakbo siya na parang hayop. Kalaunan, nakahanap sila ng tagwan, at pinuri ni Rayona si Hiro para sa kanyang bilis, ngunit tinanong niya kung bakit siya nakakaramdam ng labis na pagod sa isang video game. Dahil dito, ipinaliwanag niya na ang Kiwami Quest ay nagpaparami ng pagkapagod sa parehong paraan na ginagawa nito ang 5 pandama. Bigla, nagsimulang umilo ang kanyang kwintas, at inakala ni Hiro na malapit na siyang mag-level up, ngunit na-upgrade lamang nito ang kanyang titulo sa Running Best Friend Slayer. Nagsimulang magdiwang si Rayona, ngunit sinabi niyang kailangan niyang mag-log out dahil may pasok siya kinabukasan, at sinabihan siya nitong mag-save muna bago gawin ito. Gayunpaman, ayaw lumabas ng kanyang save screen, at isiniwalat ni Rayona na hindi pinapayagan ng laro ang mga manlalaro na mag-log out habang nakikipaglaban. Nang sandaling iyon, tumalon si Alicia palabas ng kagubatan at tinusok ang kanyang kamay, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Gayunpaman, inalis ni Rayona ang atensyon ni Alicia sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang mga mata, at dahil dito ay nakatakas siya at nag-log out. Kinabukasan, ikinwento niya sa kanyang kaibigang si Takafumi ang tungkol sa laro, at pinayuhan siya ni Takafumi na labanan ang mga bully. Pag-uwi niya, pinagalitan siya ng kanyang kapatid na si KD dahil sa ingay na ginawa niya habang naglalaro noong nakaraang gabi. Pagkaalis ng babae, bumalik siya sa laro at nakasalubong si Jinji, na may hugis ng katawan ni Dambo, at tinulungan siya ni Jinji na gamutin ang kanyang nasugatang kamay. Di nagtagal, tumungo sila sa isang kasino kung saan ikinwento ni Jinji kung paano niya sinakal ang kanyang matalik na kaibigan bago ipinaalam sa kanya na ang laro ay sumasalamin sa kanilang totoong pisikal na kakayahan, na ikinagulat niya. Nang marinig ito, sinabi ni Hiro na imposibleng matapos ang laro, ngunit sinabi ni Jinji na may isang nagngangalang Kim Uwi na nagtagumpay sa paggawa nito. Bigla, pinagtaksilan ni Jinji si Hiro sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang balatkayo at malakas na sinabihan ang lahat sa bar na tawagan ang gwardya ng lungsod dahil natagpuan na niya ang Slayer. Habang nakatitig si Hiro sa gulat, sinabi sa kanya ng napakalaking basura na maaari siyang mapawalang sala at mapalaya kung magtatagumpay siya sa interogasyon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga gwardya sa pinangyarihan, at sinabi ng kanilang pinuno kay Hiro na siya ay nakaaresto.
Hindi makapaniwala si Hiro kung gaano kabilis magpakita ang mga gwardya dahil tila hindi ito makatotohanan, hindi tulad ng lahat ng iba pang bagay sa laro. Ngunit ipinakita sa kanya ng pinuno ng gwardya na mayroon siyang warrant para sa kanyang pag-aresto. Gayunpaman, sinubukan ni Hiro na tumakas, ngunit ibinagsak siya ni Jinji sa lupa at inihiga sa kama. Habang nahihirapang huminga, napagtanto ni Hiro na si Jinji ay hindi isang mahinang matandang lalaki tulad ng dati niyang sinasabi, ngunit ang katotohanan na natatalo siya sa isang talunan na balyina sa lupa ay kakaiba pa rin sa kanya. Matapos siyang pakawalan mula sa kanyang pagkakahawak, nakilala ni Jinji ang pinuno ng gwardya, na nagbigay sa kanya ng mga barya bilang kabayaran sa kanyang serbisyo, dahilan upang tawagin siya ni Hiro na isang mababang uri ng basura. Habang pinipigilan siya ng mga sundalo, sinabihan siya ni Jinji na iwasang sabihin na siya ang pumaslang kay Martin, kung hindi ay mahahatulan din siya ng mahirap na paggawa tulad niya. Nalito si Hiro dahil dito, kaya ipinaliwanag niya na siya ay hinatulan ng 13 taong pagkakakulong at mahirap na paggawa at kasalukuyang nakaparol. Nang tanungin ni Hiro kung bakit hindi na lang siya huminto sa laro, sinabi niyang hindi niya kaya at tinawag ang mga pangalan ng matalik na kaibigan na pinaslang niya, sina Henry at Marie, na parang kinakausap niya sila. Nang makita ito ni Hiro, tinawag siyang baliw, ngunit sinabi niya kay Hiro na siya ang baliw, at sinimulang sipain ng mga gwardya ang katawan ni Hiro habang itinutulak siya sa kulungan. Habang naglalakad sila sa kalye, isang malaking pulutong ang nagtipon para manood, at ito ay nagparamdam kay Hiro ng labis na pagkailang kaya't nais niyang putulin ang eksenang ito ng paglalakbay. Nang sandaling iyon, huminto ang mga gwardya, at nagsimulang magbato sa kanya ang mga karakter sa background habang iniinsulto siya. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ng pinuno ng gwardya, si Mark, na ito ay isang sikat na ritual na ginagawa noong panahon ng Ted na tinatawag na Stone Throwing Time, ngunit lalo lamang nitong ikinainis ni Hiro. Habang nagsisimulang magreklamo si Hiro, inamin ni Mark na hindi rin niya gusto ang ritual dahil minsan ay tinatamaan din siya ng mga bato, at pagkatapos ng ilang tama sa ulo, inutusan niya ang mga tao na tumigil sa pagbato. Labis na nalungkot si Hiro kaya nagsimula siyang magtaka kung bakit niya nilalaro ang laro, at bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng Diyosa na talunin ang Demon King at iligtas ang mundo ng Abering. Dahil dito, nabawi niya ang kanyang tiwala sa sarili, kaya hiniling niya sa gwardya na palayain siya, pinagbantaan na puputulan ang mga marbles ng kanyang pamilya kung tatanggi siya, ngunit lalo lamang itong nalito kay Mark. Nang tanungin ni Mark kung ano ang kanyang pinagsasasabi, isiniwalat niya na isa siyang bayani at sinabing malapit na siyang ipadala ng hari upang iligtas ang mundo. Habang sumisigaw siya tungkol sa kung paano niya gigisingan ang kanyang Nine-Tails Beast, sumabad si Mark at sinabi sa kanya na nakakita na siya ng maraming psycho na katulad niya kamakailan na nagsasabing mga bayani, na ikinainis niya. Dahil dito, nawala nang masabi si Hiro, ngunit pinagalitan siya ni Mark dahil sa pag-stress sa kanya gamit ang maling kabayanihan upang subukang takasan ang kanyang parusa, at ang katotohanan na ang pagiging bayani ay hindi isang manloloko sa mundong ito ng isekai ay ikinadismaya ni Hiro. Habang naghahanda siyang magpatuloy, bigla niyang nakita si Alicia na pinagmamasdan siyang mabuti mula sa isang bubong, at ito ang nagpatakot sa kanya kaya't nagsimula siyang magmakaawa kay Mark na dalhin siya agad sa kulungan. Matapos siyang ihagis sa isang selda, kinutya siya ng mga gwardya dahil sa pagtatangka niyang gumanap na bayani bago umalis sa lugar. Sinubukan ni Hiro na sipain ang pader para makatakas, ngunit naalala niya na hindi siya isang taong bayani, dahil ang kanyang mga pagsisikap ay nagdudulot lamang sa kanya ng pananakit ng binti. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-log out, ngunit ipinaalam sa kanya ng screen na hindi siya makakaalis dahil nasa kalagitnaan siya ng isang kaganapan, kaya sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng isang oras na paghiga sa selda, sinubukan niyang mag-log out muli, ngunit muling winasak ng sistema ang kanyang mga pangarap na makatakas, dahilan para siya ay mawalan ng pasensya. Nang kumulo ang kanyang tiyan, mas malakas siyang sumigaw habang nagrereklamo tungkol sa kung paano rin siya nagutom dahil sa walang silbing laro. Gayunpaman, nang umupo siya, bigla siyang nakaramdam ng pagnanais na umihi, na ikinagulat din niya, ngunit tumungo siya sa mabahong palikuran ng bilangguan para alisan ang laman ng kanyang tangke. Doon din, isang nakakatakot na espiritu ang nagpakita, na labis na ikinatakot niya kaya tumalon siya sa lupa at halos mabasa ang kanyang sarili.
Habang iniisip niya ang kanyang utak para malaman kung sino ang nilalang sa harap niya, tinawag siya ng undead, at doon niya nalaman na ito ang multo ni Martin. Nang magsimulang magbuhos ng dugo ang multo sa kanya, napagtanto niyang isa pala itong horror game kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit nadulas siya sa namumuong dugo, na siyang nagpabagsak sa kanya pabalik sa lupa. Dahil wala nang matatakbuhan, sinubukan niyang ipaliwanag kay Martin na hindi niya siya sinasadyang tapusin, ngunit inaangkin ng multo na sinadya niya ito para makita mismo ang isang mortal na masawi sa labanan. Matapos ipaliwanag ni Hero ang kanyang sarili, hiniling sa kanya ng multo na sabihin ang pangakong ginawa nila sa isa't isa sa ilalim ng isang espesyal na puno na tinatawag na puno ng kanura, ngunit ipinaliwanag ni Hero na wala siyang ideya tungkol dito dahil nagsisimula pa lang siya sa laro. Nang marinig ito, nagbanta ang multo na mumultuhin siya habang buhay. At doon niya napagtanto na si Jinji ay pinagmumultugan ng mga multo ng kanyang mga yumaong kaibigan. Bigla, binuhusan siya ng multo na si Martin ng dugo na kasing halaga ng isang balde, at ito ang nagpaiyak sa kanya na parang isang kaawa-awang duwag para humingi ng tulong hanggang sa dumating ang isang taong may pulang buhok para tulungan siya. Matapos mabuksan ang mga pinto ng kanyang bilangguan, tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya at inakay siya palabas ng gusali. Tinanong niya kung sino siya. Nagpakilala siya bilang si Riza at dinala siya sa isang silid na may kama sa gitna. Naguluhan siya rito, ngunit bigla siyang umakto ng hindi maganda, at ipinaalam sa kanya ng sistema na kailangan na niyang salakayin ang pribadong kuweba nito. Natigilan si Hero sa gulat nang mapagtanto niyang ito na ang kanyang gininto ang pagkakataon para mawala ang kanyang V-card. At pagkatapos ng ilang minutong pagmumuni-muni, sa wakas ay tinanggap niya ang quest. Pagkatapos niyang humiga sa kama, inalis ng babae ang kanyang uniforme, at sinimulan niyang isipin ang mga eksena mula sa mga pelikula kasama siya hanggang sa makita niyang nakasuot pala ito ng Dominator. Nang makita niyang nakatali ang kanyang katawan, napagtanto niyang tapos na pala siya. At hinugot ni Riza ang isang sawtooth blade para putulin ang kanyang mga paa at kamay. Habang umiiyak siya ng husto para humingi ng tulong, biglang dumating si Rayona at ipinaliwanag na nahuli siya dahil masyado siyang abala sa panonood ng mga K-drama sa bahay. Nang lumapit si Riza para putulin ang kanyang launcher, nagmakaawa siya kay Rayona na tulungan siya, ngunit ang walang silbing diwata ay nagsimula lamang sumigaw na parang isang cheerleader. Kalaunan, labis siyang natakot kaya nabasa niya ang kanyang sarili, at lalo itong nagpasabik kay Riza na putulin siya. Sinubukan ni Rayona na hikayatin siya, ngunit sinabi niya rito na sumuko na siya sa laro. Mabuti na lang at dumating si Mark sa tamang oras at sinabi kay Riza na kinansela na ang interogasyon dahil gusto nang makita ni Tyla, ang pinuno ng gwardya ng lungsod, si Hero. Sinimulan siyang hikayatin ni Rayona na umiwas sa pagpapahirap, ngunit sinabi niya rito na hindi na siya maglalaro muli at nag-log out. Nang magkamalay siya sa totoong mundo, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi rin siya nabasa roon. Habang nakatitig sa console, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na ang laro ay nagpaparana sa kanya ng lahat ng uri ng sakit at kahihiyan na sinusubukan niyang iwasan sa kanyang buhay. Noong unang lumipat siya sa paaralan, nagkaroon sila ng isang kaganapan na tinatawag na District Track Meet. At habang nagaganap ang kaganapan, nagwa-warm up si Hero habang pinag-uusapan ng mga tao sa stand kung paano niya ipinakita ang bilis ni Usain Bolt sa mga karera sa middle school. Dumaan si KD para batiin siya ng good luck. At habang naglalakad siya palayo, sinimulan siyang pakiusapan ng kanyang mga kaibigan na maging wingwoman niya dahil gusto niya ito. Pagkaalis nila, dumaan ang kaibigan niyang si Takafumi at sinabi sa kanya na may isang lalaking nagngangalang Tatsuya, na mataas ang ranggo sa mga karera sa middle school, nakasali rin sa karera at ipinaalala sa kanya ni Hiro na minsan siyang natalo ni Tatsuya. Itinuro rin ni Takafumi na naroon ang mga scout mula sa mga high school at inner high organization para manood ng kaganapan dahil ito ay isang mahalagang kaganapan na unang beses na magaganap. Pagkaalis ni Hiro kay Takafumi, umupo siya sa isang bangko at kinalma ang kanyang sarili bago nagpas siyang maglaro ng kanyang joystick sa banyo. Gayunpaman, habang papunta siya roon, nilapitan siya ng isang kakaibang dayuhang lalaki na naka-shades at nagmakaawa na makausap siya. Nang alisin niya ang kanyang shades, nagulat si Hiro nang makita na ito ang sikat na runner na si Mike, na minsan ay nanalo ng Olympic silver medal bago nagretiro para maging isang sports rider.
Habang natutuwa si Hiro sa kanya, sinabi niya kay Hiro na pinaghihinalaan niya na may bagong bituin na isisilang sa kaganapan dahil napakaraming promising na atleta sa paligid at pagkatapos ay sinabihan niya itong gawin ang kanyang makakaya. Ilang minuto ang lumipas, nakaayos na si Hiro sa kanyang gamit pangkarera, naghahanda para simulan ang kanyang pagtakbo. Ngunit napagtanto niya na nakalimutan niyang mag-CR gaya ng una niyang plano. Habang pamuesto sila sa track, tinanong ni Tatsuya si Hiro kung bakit ganoon na lang ang kanyang kumpiyansa gayong naroon ang isang malaking bituin na tulad ni Mike. At sinabi ni Hiro na kailangan lang niyang tumakbo gaya ng dati niyang ginagawa. Ipinahayag ng dalawang speedster na malalagpasan nila ang isa't isa. At habang nag-squat sila bilang paghahanda sa karera, isinumpa ni Hiro sa kanyang sarili na matatalo niya si Tatsuya at magtatakda ng bagong record, na ikagugulat ng lahat. Nang magsimula ang karera, nawalan ng balanse si Hiro dahil sa kanyang labis na pag-iisip, at dahil dito ay naunahan siya ng ibang mga racer. Tumakbo siya ng pinakamabilis para maabyutan sila, ngunit nadulas at natamba habang si Tatsuya ang nanguna. Nagulat ang lahat sa mga stand na natalo ang gininto ang lalaking si Hiro sa karera, ngunit mas lalo pa siyang napahiya nang mabasa ang sarili. Sumugod sina Tokofomi at ang guro para tingnan siya, ngunit huminto sila sa kalagitnaan nang makita nila ang tubig na natapon sa kanyang sarili, at lahat ng nasa karamihan ay nagsimulang mangasar sa kanya, kasama na ang guro. Di nagtagal pagkatapos, naglinis si Hiro ng kanyang sarili sa banyo. Habang palabas siya, sinubukan siyang pasayahin ni KD, ngunit lalo lamang siyang nagalit, kaya sinigawan niya ito, dahilan para umiyak ito at tumakbo palayo. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Mike at kinundena siya dahil sa kanyang walang galang na pag-uugali. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, sinabi sa kanya ni Mike na mas mabuti sana kung sinasadya niya ang pag-ihi dahil dapat ay kayang gumanap ng isang mananakbo sa ilalim ng pressure. Gayunpaman, sinabi niya na mas malaki ang problema ni Hiro. At nang tanungin ni Hiro kung ano iyon, sinabi lang niya sa kanya ang isang katawa-tawang anime quote, na lalong nagpagalit sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, tumungo si Hiro sa hapagkainan kung saan muling pinagalitan siya ni KD dahil sa paggawa ng ingay habang naglalaro ng video game sa gabi. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya naglalaro ng video game. Gayunpaman, nagrereklamo pa rin siya na gumagawa siya ng maraming ingay. Kaya, gumawa siya ng isang kabaligtaran nang banggitin niya kung gaano siya naging maingay kasama ang kanyang mga kaibigan habang nanonood ng K-drama. Habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagrereklamo, dumating ang kanilang ina at sinabihan siyang kumalma. Gayunpaman, ang mga baliw na magkapatid ay nagpatuloy sa pagsasalita sa isa't isa hanggang sa ibunyag ni Hiro na umalis na siya sa laro. Ito ay naguluhan sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang nakakainis na laro. Gayunpaman, sinabi ni KD na nagbibigay lamang siya ng mga dahilan at tinawag siyang kawawa, na ikinagulat niya dahil siya rin ang taong humihiling sa kanya na umalis kanina. Ipinaliwanag niya na nakikita niya siya bilang isang kawawang talunan dahil huminto siya sa pagtakbo para sa mga role-playing game, at ngayon ay humihinto na rin siya sa mga role-playing game. Pagkatapos niyang umalis papuntang paaralan, sinipa ni Hiro ang mesa dahil sa galit, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ina na gusto lang ni KD na manatili siyang cool na kuya na dati niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaklase. Kalaunan sa paaralan, nilapitan ng mga bully si Hiro upang humingi ng pabor. Ngunit hindi man lang niya pinakinggan ang kanilang kahilingan bago sila binigyan ng pera at umalis. Ikinagulat ito ng mga tulisan pati na rin ni Tokofomi, na nagtanong kay Hiro kung sigurado ba siya sa kanyang ginagawa, ngunit sinabihan siya ni Hiro na itigil na ito. Habang naglalakad siya sa pasilyo, tinanong siya ng guro tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos ng kanyang pagtatapos, ngunit malamig niyang sinabi na kailangan niya ng mas maraming oras para pag-isipan ito habang naglalakad palayo. Habang pauwi siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Rayona, na nag-imbita sa kanya sa tindahan, na nagsasabing may gusto itong ipakita sa kanya, at inamin niya na plano na niyang dumaan. Sa tindahan, ibinalik niya kay Rayona ang larong Kiwami Quest. At nang tanungin siya ni Rayona kung bakit niya ito ibinabalik, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa lahat ng masasakit na karanasan niya sa laro, na naging dahilan upang siya ay asarin nito. Nang bantaan niyang dadalhin ito sa ibang lugar, sinabi niya sa kanya na hindi siya kikita ng pera bago niya ito tinanong kung narinig na niya ang tungkol kay Kamui.
Inamin ni Hiro na narinig na niya ito. Kaya ipinaliwanag niya na si Kamui ay isang mahusay na manlalaro ng mga laro, at ipinakita kay Hiro ang isang clip kung saan ikinukwento ni Kamui sa isang babae kung paano napabuti ng laro ang kanyang buhay. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang walkthrough site na ginawa ni Kamui para sa laro noong high school. At pagkatapos itong i-click, tinanong niya kung bakit walang ibang nakakatalo sa laro kahit na sa tulong ng walkthrough. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil mahirap itong intindihin. At habang sinusubukan niyang basahin ito, puro pang-iinsulto lang ang naririnig niya na nakakainis sa kanya. Nang tingnan niya ang mga tagubilin sa kanyang partikular na senaryo, pinayuhan siya ni Kamui na harapin si Alicia sa paraang magpapagulo sa kanya nang hindi lumalaban habang naghahanap siya ng iba pang mga tagubilin. Sinabihan siya ni Kamui na bumili ng ilang kagamitan, ngunit naiinis siya sa patuloy na pang-iinsulto ni Kamui. Bigla siyang niyakap ni Rayona mula sa likuran gamit ang kanyang malalaking asset, idinidiin sa kanyang likuran, at sinabing gusto niya ito at balak siyang pakasalan kung matatalo niya ang laro. Agad na tumigil ang pag-iisip ni Hiro, at nangako siyang maglo-login pa uwi. Maya-maya, ipinagpatuloy niya ang laro at pinagalitan si Reza dahil sa pag-amoy sa kanyang maruruming kumot bago sumunod kina Mark at Rayona. Habang naglalakad silang magkasama, tinanong ni Hiro kung nasaan sila. Kaya ipinaliwanag ni Mark na nasa isang pasilyo sila sa ilalim ng lupa na ginagamit para sa pagdadala ng mga bilanggo. Paglabas nila, nakita ni Hiro na umaga na, at natuwa siya dahil bumilis ang laro kahit na sinasabing napakamakatotohanan nito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Mark na ang mansyon sa harap nila ay pagmamay-ari ng reyna ng saradong lungsod. Pagpasok nila sa gusali, ipinaalam sa kanila ni Mark na ang iginagalang na kapitan ng city guard na si Tyler ay nakatira rin doon, at ang tanging dahilan kung bakit pinapayagang pumasok ang mga taong tulad niya ay dahil iniutos ito ni Tyler. Di nagtagal, nakarating sila sa hapagkainan kung saan nakaupo si Tyler, at pinayuhan ni Mark si Hiro na maging maingat sa kanyang asal habang nakikipag-usap sa kanya. Gayunpaman, tinanggap siya ni Tyler na umupo sa mesa ng may mainit na ngiti at hiniling pa nga niya itong sumama sa hapunan. Nang subukang umupo si Hiro, naalala niya na basang-basa ang kanyang shorts, at nag-atubili siya dahil dito, ngunit sa wakas ay naupo siya ng mapagtanto niyang mabait na tao si Tyler na hindi siya lolikohan. Tinanong niya si Tyler kung bakit niya siya ipinatawag, at nagsimulang magkwento si Rayona ng kalokohan tungkol sa kung paano nabuksan ng kanyang ihi ang kanyang nakatagong kapangyarihan, kaya nagpasya siyang huwag pansinin ito. Sinabi ni Tyler na narinig niya ang panig ni Alicia tungkol sa kwento, ngunit inamin na ang mga taong gustong pumaslang ng iba ay hindi karaniwang gumagawa nito gamit ang kutsilyo ng mansanas, at natuwa si Hiro na marinig ito. Itinuro rin niya na may espada sa pinangyarihan na maaaring ginamit sana ni Hiro at binanggit ang katotohanan na ang kutsilyo ay tumusok sa lalamunan ni Martin, na isang gawa na kahit isang dalubhasa sa kutsilyo ay hindi magagawa. Dahil dito, napagpasyahan niya na ito ay isang biglaang nahulang aksidente, at nagsimulang tumalon-talon si Hiro sa tuwa. Pagkatapos ay pinawalang sala niya si Hiro sa kanyang mga kasalanan at inanyayahan itong magsaya sa pagkain sa harap niya. Habang kumakain si Hiro na parang baliw na hayop, binalaan siya ni Tyler na mag-ingat kay Alicia dahil may hinanakit pa rin ito sa kanya at sinabihan siyang pumunta rito kung may problema siya. Nang sabihin niya kay Hiro ang kanyang palayaw na Thundering Tyler, sinimulan siyang purihin ni Hiro, sinasabing mas maganda raw ito kaysa sa pinarangalan. Ngunit sinabihan siya ni Rayona na itigil na ang pagiging isang talunan. Pagkatapos, lumabas siya upang ipagdiwang ang kanyang kalayaan, at sinabihan niya si Rayona na kailangan niyang umuwi upang kunin ang kanyang espada. Ngunit sinimulan siyang kulitin nito dahil sa muling pagkabasa ng kanyang sarili, dahilan upang pag-alitan niya ito. Habang naglalakad siya sa bayan, ipinaalala ni Rayona sa kanya na ang kanyang bahay ay malayo sa gilid ng bayan at sinabihan siyang maging mapagmatsyag sa kanyang pagpunta roon. Nang sandaling iyon, may ilang karakter sa background na lumapit sa kanya at nagtanong kung talagang naabsuelto na siya sa kanyang mga krimen. Nang aminin niyang napawalang sala na siya, biglang nagbago ang tono ng mga taga-nayon at sinimulan siyang akusahan na kriminal muli, habang pinagbabato siya ng mga bato. Tumakbo siya palayo para maiwasan ang kaguluhan at kalaunan ay nakahanap ng tagwan, kung saan ipinaliwanag ni Rayona na ang opinyon ng publiko ay ginawang malupit sa larong iyon bilang isang paraan ng paggaya sa kung paano kumikilos ang mga gumagamit ng social media sa totoong mundo.
Nang mapansin niya na hinaranggan ng lahat ng kanyang mga haters ang kalapit na tulay habang hinahanap siya, sinabi ni Rayona na kailangan nilang itigil muna ang misyon na kunin ang espada, dahil makakarating lamang sila sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng pagtawid sa tulay. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kumuha ng ilang kagamitan, ngunit nang ipakita niya sa kanya ang ilang barya na natitira sa kanya, sinabi niyang makakabili lamang ito ng mababang kalidad na halamang gamot para sa kanya. Nang tanungin siya kung paano siya kikita ng pera sa mundo ng laro, binigyan siya ng babae ng tatlong makatutuhanang opsyon, na kinabibilangan ng pagtatrabaho, pangungutang, at pagnanakaw. Nagulat siya na ang pagnanakaw ay isang opsyon pa nga sa mundo ng laro, ngunit ipinakita sa kanya ng babae ang ilang matatanda, na sinasabing madali silang targetin, at ito lamang ang dahilan kung bakit siya sinigawan niya. Nang imungkahi ng babae na magtrabaho, naalala niya kung paano siya naging errand boy sa mga kumpanya ng laro noon at sinabihan siyang susubukan niya ito. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lumang gusali na tinatawag na employment agency, na inilarawan ni Rayona bilang isang back alley job office. Nalito siya rito, kaya ipinaliwanag ng babae na ang back alley office ay perpekto para sa kanya, dahil ito ay para sa mga taong nawalan ng trabaho. Pagpasok niya sa gusali, nakita niya ang isang matandang babae na tinawag siyang Slayer habang tinatanong siya kung bakit niya gusto ng trabaho. Habang nagrereklamo siya, lalo siyang pinagalitan ng matandang babae sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya ng panunuhol para makalabas sa bilangguan bago siya binigyan ng job request sheet. Habang binabasa ang worksheet, nalaman niya na ang trabaho ay isang buwang mahirap na pagtatrabaho sa ilalim ng lupa kapalit ng 20,000 yen. Dahil hindi naman ganoon kamahal ang mga armas na balak niyang bilhin, humingi siya ng mas magaan na bagay. Kaya, inabutan siya ng matandang babae ng isa pang papel, na humihiling na gawin niya ang anumang sabihin ng isang lalaking nagngangalang Brian kapalit ng 100 yen. Agad siyang pumayag na tanggapin ang trabahong ito, iniisip na ang mga kahilingang nabanggit ay mga normal na gawain sa bahay. Ngunit binigyan siya ng matandang babae ng latigo, at ipinaalam sa kanya na si Brian ay isang weirdo na nasa katanghaliang gulang na mahilig ulitin ang mga eksena mula sa isang pelikula kasama ang kanyang mga tauhan. Dahil dito, nagalit si Hiro, ngunit sinunggaban siya ng matandang babae at pinagalitan dahil sa kawalan ng determinasyon bago siya pinalaya sa kanyang opisina. Sa labas, ipinaliwanag ni Rayona na naramdaman ng matandang babae na pinagtatawanan niya ang buhay niya, dahil kasama sa kanyang kwento ang pagtatrabaho ng maraming taon sa ilalim ng lupa bago tuluyang nang alap ng pera para mabuksan ang back alley office. Dahil mahina si Hiro sa paghahanap ng trabaho dahil sa laro, iminungkahi ni Rayona na manghiram kay Jinji, na iniwan ang laro para gawin ang anumang gusto niya. Pagdating nila sa kasino, hiniling ni Rayona kay Jinji na tulungan si Hiro at pagkatapos ay isinalaysay kung paano niya nabasa ang sarili sa silid ng pagpapahirap. Nang hingi ni Rayona kay Jinji na pahiramin niya ng pera si Hiro, tumanggi si Jinji at itinulak siya sa tabi habang iniinsulto siya dahil sa pagbasa niya ng sarili, at ito ang ikinagalit ni Hiro kaya hinarap niya ito. Habang nag-aaway ang dalawang lalaki, ginawa itong laban ni Jinji na walang diskwalifikasyon sa pamamagitan ng pagbunot ng ilang mga daliri. Ngunit naiwasan ni Hiro ang suntok at mas lalong bumaba sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod. Nang tangkain ni Hiro na ilabas ang pangwakas na suntok, nagpakita ang multo ni Martin at itinuro na may isa na naman siyang tatapusin sa galit, at ito ang ikinatakot ni Hiro kaya't napunta siya sa isang sulok. Habang kinakausap ni Jinji ang sarili niyang multo, sinabi ni Rayona kay Hiro na pinagsisisihan ni Jinji ang pagpaslang sa kanyang matalik na kaibigan sa kaibuturan, kaya humingi siya ng tawad sa lalaki sa kung paano niya ito tinrato. Dahil natalo si Jinji sa tunggalian, ginulo siya ni Rayona at pinilit siyang ibigay sa kanila ang lahat ng kanyang mga barya. Pagkatapos umalis sa pub, tumungo sila sa isang tindahan ng kagamitan kung saan sinubukan ni Hiro na bumili ng ilang smoke bomb, ngunit pinagbayad siya ng cute na receptionist na si Melise ng malaking halaga para sa mga ito. Pagkatapos, bumalik si Hiro sa kanyang kamalig at nakakita ng isang espada sa sulok. Habang kinukuha niya ito, biglang nagpakita si Alicia at sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga smoke bomb, ngunit pareho silang walang silbi. Nang sumugod siya upang sirain siya, biglang dumating si Riza at sinabihan si Alicia na lumayo sa kanyang maluwalhating lalaki.
Tulad ng isang tunay na kabalyero na may makantab na baluti, sinabi niya kay Hiro na paprotektahan niya siya, ngunit tinanong siya nito kung bakit siya naroon. Nang tanungin ni Alicia kung bakit niya pinoprotektahan ang isang bilanggo, ipinaalam ni Riza sa kanya na pinawalang sala siya ng kapitan ng gwardya ng lungsod na si Tyler sa lahat ng mga kaso, at ipinaalam ni Rayona kay Hiro na si Tyler ang may ganap na awtoridad sa hukuman sa bayan. Pagkatapos ay sinabi ni Riza sa kanya na parurusahan niya siya kung pipiliin niyang saktan si Hiro sa kabila ng paghatol ng kapitan, at ito ay nagpagon sa kanyang loob. Ngunit nang tanungin siya nito kung paano niya nalaman ang tungkol sa pag-atake, sinabi nito na sinusundan niya ito na parang isang stalker buong araw, umaasang mararanasan ang kanyang joystick. Nabigla si Hiro dahil hindi niya namalayan na sinusundan pala siya. At nang imungkahi ni Rayona na idagdag siya sa kanyang grupo, napagtanto niya na maaaring makatulong ito, dahil mayroon itong espesyal na kakayahan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isiniwalat ni Riza na mayroon siyang kapangyarihan ng super smell at sinundan siya gamit ang amoy ng ihi nito, at ipinaliwanag ni Rayona na ang ammonia ay may masangsang na amoy na madaling matunten. Nang mag-crash out si Hiro, ipinaalala niya sa kanya na ang laro ay humahabol sa ultimate realism, hindi tulad ng mga comic strip na automatikong nagre-reset, at sinabi sa kanya na ang amoy ng ihi ay hindi mawawala ng madali. Nang sandaling iyon, sinubukan siyang tambangan ni Alicia. Ngunit hinayla siya ni Riza palayo sa tamang oras at tinanong siya kung bakit niya ito inaatake kahit na narinig niya ang tungkol sa desisyon ni Tyler. Gayunpaman, sinabi ni Alicia na walang nagsabi sa kanya ng kahit ano, at pinapaslang lang niya ang isang slayer at ang kasabwat nito, idinagdag na hindi niya maririnig na pinawalang sala siya hanggang sa ibang pagkakataon. Nang mapagtanto ni Riza na lampas na siya sa punto ng pangangatwiran, tinanggap ni Riza ang hamon nito, at agad siyang sumugod sa mababang babae, ngunit natamba ni Riza ang kutsilyo mula sa kanyang kamay at sinipa ito palayo. Pagkatapos ay isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Riza, ngunit nang mawala ang usok, wala na silang nakitang katawan ni Alicia kahit saan. Nang sandaling iyon, nakita nila itong nakasabit sa dingding na parang Spider-Woman, dahilan para mataranta ang lahat, at nagsimula siyang sumigaw tungkol sa kung paano niya pupuksain ang lahat. Para pigilan siya, itinapon ni Hiro ang kanyang kutsilyo sa bintana, ngunit bigla siyang naglabas ng dalawa pang kutsilyo, at nagpa siya si Riza na maging seryoso rin upang protektahan si Hiro. Labis itong ikinatuwa ni Hiro kaya nagpa siya siyang payagan siyang sumali sa kanyang grupo, ngunit ikinagulat niya ang lahat sa silid ng ibunyag niya na ang tunay na dahilan kung bakit niya pinoprotektahan si Hiro ay dahil gusto niya itong pahirapan kahit saan malapit na siyang masawi. Habang pinag-uusapan niya ang lahat ng mga masasamang bagay na gusto niyang gawin sa katawan nito, nagsimulang magreklamo si Hiro tungkol sa kung paano siya kasing baliw ni Alicia. Nang sumugod si Riza gamit ang isang malakas na hiwa, hinarang ni Alicia gamit ang kanyang mga espada at sinabihan siyang masyadong mabagal siya para talunin ito bago naglunsad ng ilang hiwa sa kanya. Matapos iwasan ang mga atake nito, sinubukan ni Riza na hiwain ang kanyang ulo, ngunit umiwas si Alicia at itinulak siya sa lupa habang nagbabantang hihiwain siya sa mga hiwa ng pizza. Nagawa siyang itulak palayo ni Riza, ngunit sumugod si Alicia gamit ang sunod-sunod na pag-atake ng kutsilyo at sa wakas ay nagawa siyang sugatan sa pisngi. Natakot si Hiro nang makitang nasa depensa ang kanyang tagapagtanggol, ngunit sinabi sa kanya ni Rayona na plano ni Riza na gumawa ng isang magandang counter na natutunan niya sa mga laban ni Marquez. Bigla, natamba ni Riza ang mga kutsilyo ni Alicia sa kanyang mga kamay at ipinagmalaki kung paano perpektong na timing ang kanyang pag-atake bago kumilos para gawin ang pangwakas na hiwa. Gayunpaman, pinigilan siya ni Alicia gamit ang isang sipa sa tiyan at pagkatapos ay sinipa siya sa lupa. Habang nag-aalala si Hiro para sa kanya, ibinabaling ni Alicia ang kanyang ulo na parang zombie habang sinasabi sa kanya na tatapusin muna niya ito bago lumapit sa kanya. Sa puntong ito, tinanggap na ni Hiro na siya ay tapos na, dahil masyadong malakas si Alicia para sa kanya. Ngunit naalala niya si Kamui na nagsasabi sa kanya na maghanap ng paraan para mapabagsak ang kanyang kalabang babae nang hindi ito nilalabanan. Habang papalapit si Alicia para umatake, tumakbo si Rayona papunta sa kanya para bumili ng oras. Ngunit tinakat siya ng blonde na psycho gamit ang isang kutsilyo at tinanong si Hiro kung nakakakuha ba siya ng proteksyon mula sa mga diwata, dahil may naramdaman siyang kakaiba sa paligid niya.
Sinabihan ni Rayo na si Hiro na tumakbo, ngunit matatag siyang nakatayo na parang isang cowboy na malapit ng makipagputukan. At nang magbago ang pananaw ni Alicia sa kanya, sa wakas ay nalaman niya ang pinakahuling hakbang na kayang magpabagsak sa kahit sinong uri ng babae, mapatotoo man or mga karakter sa laro. Bigla niyang hinawakan ang mga asset nito, iniisip na sisigaw ito sa kahihiyan tulad ng isang tipikal na babaeng anime. Ngunit hinayla siya palapit ng baliw at tinawag siyang talunan dahil sa pag-aakalang hindi pa siya natitinag ng isang lalaki sa kanyang mga asset noon. Pagkatapos ay sinipa niya ito sa lupa at naghanda na tapusin siya, ngunit napagtanto ni Hiro na biglang bumigat ang kanyang katawan sa kung anong dahilan. Nang lumingon siya, nakita niya ang multo ni Martin na nakahawak sa kanya habang nagmamakaawa na sumama sa kanya sa kabilang panig. Natuwa si Alicia nang maramdaman niya ang espiritu ng kanyang kapatid at sinabi sa kanya na malapit na siyang ipaghiganti sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanyang slayer, na nagpasaya sa kanya ni Martin. Naramdaman ni Hiro na ang mga tagubilin na natanggap niya mula kay Kamui ay walang silbi. Ngunit pagkatapos ay mas malinaw niyang naalala ang mga salita at sa wakas ay napagtanto ang ibig niyang sabihin. Nang lumapit si Alicia upang batasan ang kanyang ulo, sinabi niya sa kanya na umiibig siya sa kanya, na nagpa-atras sa kanya at nagsimulang magkunwaring nahihiya. Inakusahan niya ito ng pagsisinungaling, ngunit madamdamin niyang sinabi sa kanya na mahal niya ito at gusto niya itong pakasalan, at ito ang nagpabigat sa kanya habang iniisip niya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, bigla siyang nagalit muli at sinabing huli na ang lahat dahil mahal din siya nito noon pa man, bago nagtanong kung paano niya nagawa ang isang bagay na napakasama sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang ipaliwanag na aksidente lang iyon, ngunit pinutol siya ng babae at sinabing kasalanan niya ang lahat ng iyon sa pagbanggit na gusto niyang umalis sa lungsod. Habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, tinanong siya ng babae kung bakit siya tumakas at pagkatapos ay tumakbo palabas ng silid. Pinuri ni Rayo na si Hiro sa muling pagtakas sa tiyak na kasawian, ngunit sinabi niya sa kanya na mali siya sa buong panahon dahil napabayan niya ang katotohanan na itinuturing nila siyang matalik na kaibigan, at hindi man lang nag-abala na magdalamhati kay Martin matapos itong aksidenteng mapaslang. Tanggap niya na isa itong kakilakilabot na tao, ngunit sinabihan siya ni Rayo na huwag masyadong seryosohin dahil sila ay mga karakter lamang sa background. Nang magising si Riza, nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanya, at nang hilingin nito na matikman ang joystick nito bilang pasasalamat, sinabihan niya itong umalis. Di nagtagal, hinugot niya ang espada mula sa kaluban nito at napansin na mukhang luma na ito. Matapos makakuha ng direksyon mula kay Rayona, hiniling niya rito na manatili sa kubo at tumungo sa puno ng kanura. Doon, tinawag niya ang espiritu ni Martin at hinawakan ang kamay nito habang pinapanood ang isang flashback ng araw na nangako sila sa ilalim ng puno ng kanura na magiging matalik na magkaibigan magpakailanman. Nang sabihin niya ang mga salitang ito sa multo, sa wakas ay umakyat si Martin. At pagkatapos niyang umalis, nagsimulang umiyak si Hiro hanggang sa ipaalam sa kanya ni Rayona na mayroon na siyang magandang titulo. Pagkatapos lang, narinig nila ang pagtunog ng mga kampana ng lungsod. At nang mas malapitan nilang tingnan, nakita nila na literal na nasusunog ang lungsod. Nang tanungin ni Hiro si Rayona kung ano ang nangyayari, sinabi nitong wala siyang ideya dahil hindi pa siya nakakita ng ganitong pangyayari noon. Di nagtagal ay nakarating sila sa sentro ng bayan, kung saan nakita nila ang mga taong tumatakbo para sa kanilang buhay habang iniihaw ang kanilang mga bahay. Sinubukan ni Hiro na tanungin ang isa sa mga karakter sa background, ngunit itinulak niya si Hiro sa lupa at tumakbo palayo. Nang sinubukan niyang tanungin ang isang babae, ganoon din ang ginawa nito. Kaya, nagsimula siyang magreklamo muli hanggang sa ipaliwanag ni Rayona na sa mga sitwasyon ng pagkataranta, lahat ay nag-iingat at hindi siya sinasagot. Pagkatapos ay iminungkahi niya na tanungin ang kalapit na panday habang inaayos niya ang espada ni Hiro. Pagpasok ni Hiro sa pandayan, sinabi niya sa panday na gusto niyang ayusin ang kanyang espada, ngunit tinawag siyang baliw ng panday dahil hinihiling niya iyon sa isang mahirap na sitwasyon. Nang tanungin ni Hiro kung ano ang nangyayari, sa wakas ay nasabi ng panday ang bagay, ipinaalam sa kanya na sinalakay ng mga goblin ang lungsod at kung paano sila nakapasok gayong ang lungsod ay napapalibutan ng isang kanal. Ipinaliwanag ng lalaki na nararanasan nila ang kanilang pinakamalaking tagtuyot sa loob ng 50 taon, na nagpatuyo sa kanal, at ninakaw ng mga goblin ang pagkakataong salakayin sila.
Nagulat si Rayona dahil hindi niya inakala na posible ang isang kaganapan ng Goblin. Ngunit nasa sabik si Hero dahil sa wakas ay makakalaban niya ang isang halimaw at sana ay mag-level up tulad ng solo leveling. Nang hilingin niya sa panday na tanggalin ang kalawang sa kanyang espada, sinabi ng panday na wala ng oras, ngunit sinabi niya sa lalaki na ang pag-alis nito ay magbibigay daan sa kanya upang labanan ang mga goblin. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, itinuro siya ng panday sa isang basang bato sa silid at binigyan siya ng mga tip kung paano ito gamitin upang maalis mismo ang kalawang. Habang kinukuskus ni Hero ang espada, napansin niya na ang kalawang ay hindi madaling matanggal. At nang marinig niya ang mga sigaw ng mga tao sa labas, itinapon niya ang espada at sinabi kay Rayona na hindi siya maaaring magkuskos ng mga espada habang nasa panganib ang lungsod. Ipinaalala sa kanya ni Rayona na kailangan niyang ayusin ang espada bago siya lumaban, ngunit sinabi niya rito na gagamitin niya ito ng walang pagbabago habang tumatakbo palayo. Gayunpaman, hinaranggan ni Rayona ang kanyang daan at sinabi sa kanya na 100% siyang siguradong masasawi kung lalabas siya roon dahil ang mga goblin ay kasing lakas ng mga ogre kahit na mas maliit sila. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na may mangyayaring kakilakilabot sa kanya kung masasawi siya sa Kiwami Quest, at ito ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso nang mapagtanto niyang maaari rin siyang masawi sa totoong mundo. Gayunpaman, sinabi ni Rayona na hindi ito isang basurang anime tungkol sa death game at ipinaliwanag na ang pagkawala ng laro ay magdudulot ng pagkasira ng kanyang hard drive at console. Ito ang nagpatakot sa kanya, at tinanong niya ito kung paano hindi naging sanhi ng malaking problema ang disenyo ng laro. Pagkatapos ay isiniwalat ni Rayona na ang Kiwami Quest ang ultimate garbage game na sumisira sa mga console kapag natalo ang isang manlalaro. Sa nakalipas na 10 taon, maraming user ang nagsampa ng mga kaso dahil sa death system na ito. Bagamat ginamit ng kumpanya ang napakalaking kapangyarihan at kayamanan nito upang sugpuin ang anumang problema, ang protesta ng publiko ay umabot pa sa mga retail store na binaha ng mga reklamo. Bukod pa rito, iba't ibang problema ang nagpakita na humantong sa paglubog ng laro bilang isang next-level na dumpster trash full dive role-playing game, na nagpapaliwanag kung bakit hindi mapilitan ni Hero ang isang tao na kausapin ito sa kanyang mga sarili nang hindi muna sila binabayaran. Pagkatapos ay iminungkahi ni Rayona na mag-log out muna at tingnan ang Aberdeen walkthrough. Nang ipatawag niya ang save screen, nakahinga ng maluwag si Rayona na kaya pa rin niyang isave ang kanilang kasalukuyang checkpoint, ngunit sinabihan niya itong hintayin siyang tumingin sa isang goblin. Matapos siyang payagan ni Rayona, tumingin siya sa isang maliit na siwang sa pinto at nakita ang isang goblin na malapit nang sirain ang isang umiiyak na babae. Sinubukan niyang gumanap bilang bayani, ngunit hinayla siya pabalik ni Rayona habang ipinapaalala sa kanya kung gaano kamahal ang pagpapalit ng kanyang console kung sakaling masawi siya sa laro. Ngunit sinabi niya na hindi siya kailanman bibili nito mula sa kanya dahil ang presyo nito ay halos 5 beses ang halaga para sa isang PlayStation 5. Sinabihan niya si Rayona na mag-isip ng mas makatwiran dahil ang babaeng nasa problema ay isang artificial na karakter lamang sa background. Ngunit nang maalala niya ang nangyari kay Martin, sinabihan niya ito na hindi niya maaaring hayaang may masawi sa harap niya dahil lamang sa sila ay isang extra. Gayunpaman, masayang ipinaalam ni Rayona sa kanya na dumating na ang gwardya ng lungsod. Kaya, tumingin siya sa labas upang panoorin silang lumaban sa mga goblin. Sa kalye, 3 gwardya ang nakipaglaban sa goblin na iyon, ngunit kinagat ng goblin ang braso ng isa sa kanila sa isang kisap mata. Sinubukan itong atakihin ng pangalawang gwardya bilang pagganti, ngunit madali siyang napaslang ng goblin at hiniwa ang mga braso ng ikatlong gwardya bago siya dinurog na parang basura. Nang makita ito, labis na nagulat si Hero sa kung gaano kitakot ang mga goblin kaya halos hindi siya makagalaw. At ipinaliwanag ni Rayona na halos lahat ng manlalarong umaalis sa TED ay umiiwas sa pakikipaglaban sa mga goblin. Nang tanungin ni Hero kung mayroon bang manlalaro na nakatalo na ng goblin, sinabi ni Rayona sa kanya na ang dalawa lang nakilala niya ay si Kamui at isang manlalaro na nagngangalang Shohei, na isang kampyon sa boxing sa totoong mundo. Sa kabila nito, nagpa siya si Hero na iligtas ang mga tao sa kalye. At nang sabihin sa kanya ni Rayona na masasawi siya, sinabi niya na kailangan lang niya silang bigyan ng sapat na oras para makatakas. Nang marinig ito, napagtanto niya na hindi niya mapigilan si Hero. Kaya,
Nangako siyang bibigyan siya ng diskwento kapag sumabog ang kanyang console at sinabihan siyang palitan ang kanyang nabasa na shorts ng mga naiwan ng panday. Habang papalapit ang goblin sa babae, sinabihan ni Rayo na si Hiro na guguluhin niya ang atensyon ng goblin ng sapat na panahon para makatakas ito kasama ang babae, at pumayag si Hiro na sumang-ayon sa plano nito. Matapos magpalit ng pantalon ng panday, umupo siya bilang paghahanda sa pinakamatinding hamon ng kanyang buhay, at hinagis ni Rayo na ang isang bato sa goblin. Dahil sa pagkaabala ng goblin, mabilis niyang dinala ang babae palayo ngunit nakasalubong ang isa pang goblin sa unahan. Habang papalapit sa kanya ang dalawang goblin mula sa magkabilang anggulo, ibinaba niya ang babae. At nang makita niya kung gaano siya kamukha ni KD, sinabihan niya itong tumakas at sinimulang hamanin ang mga goblin. Gayunpaman, isang goblin ang tinakot siya at sinimulang habulin siya, kaya't desperado siyang tumakbo upang iligtas ito. Bigla, may nagising sa loob niya at isang kidlat na may lakas ng bilis ang nagpakita sa paligid ng kanyang katawan, habang sumusugod siya sa napakabilis na bilis at matagumpay na nailigtas ang babae. Habang iniisip niya ang nangyari, ipinaalam sa kanya ni Rayona na gumamit lang siya ng isang kasanayan na tinatawag na Pro Athlete Dashang, ngunit nagsimula siyang magtaka kung may bug ang laro. Nang muling pinalibutan sila ng mga goblin, inakala ni Hiro na tapos na siya. Ngunit biglang dumating si Tyla na nakasuot ng gininto ang baluti at gumamit ng isang overpowered lightning breathing technique upang sirain ang mga goblin. Matapos makaalis ang iba pang mga gwardya kasama ang babae, inalok ni Tyla si Hiro ng pagkakataong sumali sa City Guard, at agad siyang pumayag dahil gusto niyang makipaglaban kasama ang kanyang maluwalhating hari. Nangako si Tyla na sasanayin siya, at labis siyang natuwa kaya nas-avenue niya ang checkpoint na iyon at nag-log out sa laro. Kinabukasan, nagulat si Hiro nang sabihin sa kanya ni Kamui na ang pagsali sa City Guard ay nangangahulugan na mayroon siyang 0% na pagkakataon na mabuhay sa laro. Napagtanto ni Hiro na ito ang perpektong oras para huminto sa laro. At nang mag-login siya sa site ni Kamui para kumuha ng mga tagubilin kung paano mabuhay, sinimulan siyang i-roast muli ni Kamui, dahilan para mabalisa siya. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Kamui na hindi zero ang kanyang tsansa dahil nakuha na niya ang titulong Best Friend Slayer. At nang tuparin ni Hiro ang mga salita ng pangako niya kay Martin, pinuri siya ni Kamui dahil sa matagumpay niyang pag-navigate sa kanyang mapanganib na senaryo kasama ang isang multo at nagpas siyang sabihin sa kanya ang trick para masakop ang Kiwami Quest. Nang magsimulang umasa si Hiro, sinabi ng nakamaskarang baliw na tumaas lamang ang kanyang tsansa mula 0 patungong 0.5, dahilan para sumigaw siyang muli sa kanyang screen. Pagkatapos ay inutusan siya ni Kamui na tiisin ang 5 araw na pagsasanay hanggang sa ikalawang bug zone ng pag-atake ng goblin, ngunit binalaan siya na maaaring masira siya nito. Napagtanto ni Hiro na mas magulo ang larong ito kaysa sa Elden Ring. At nagpatuloy si Kamui sa pagsasabing ang misyon ay magiging mahirap para sa mga basurang manlalaro, ngunit ang isang bigo na hindi kayang malampasan ang hamon ay hindi kailanman magtatagumpay sa buhay. Inamin niya na ang pag-atake ng goblin ay isang nakakasawi na pangyayari na may kahirapang S-tier, ngunit isiniwalat niya na kapag nalampasan niya ito, makakatagpo niya ang tunay na misteryo ng TED. Pinayuhan siya ni Kamui na manatiling nakadilat at mag-isip dahil, sa kabila ng halos 0% na posibilidad na mabuhay, nagawa niya mismo itong malampasan, at nangangahulugan ito na hindi ito imposible. Matapos mag-off ang screen, napagtanto ni Hiro na binigyan lang siya ni Kamui ng walang galang na bersyon ng sandali ni All Might na, susunod na ang iyong turno, at labis siyang nataranta kaya nawalan siya ng gana. Alam niyang wala siyang pera para bumili ng bagong console kung masira niya ito at matalino rin na itigil ang Kiwami Quest sa puntong ito, ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon. Di nagtagal, inabot niya kay KD ang natitirang puding niya. At nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang dahil napagdesisyonan niyang huwag sumuko sa kanyang role-playing game. Nang banggitin niya kung paano niya ito tinawag na isang basurang laro, inamin niya na ito ang pinakabasurang laro sa planetang daigdig, ngunit naalala niya ang reklamo ni KD sa hapagkainan noong isang araw at sinabi sa kanya na nagpasya siyang tapusin ito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na walang pasok sa susunod na ilang araw at binalaan siya na maglalaro lang siya ng mga laro sa buong oras. Nang tanungin niya kung bakit niya sinasabi sa kanya ang lahat ng iyon, sinabi niya na dahil alam niyang tiyak na sisigaw siya ng malakas sa gabing iyon.
Sinimulan niyang questionin ang kanyang katinoan, ngunit pinutol siya nito at sinabi sa kanya na eksaktong katulad ng sinabi niya dahil pakiramdam niya ay tumatakbo siya palayo sa mga bagay-bagay mula nang tumigil siya sa pagtakbo sa track, at sa wakas ay gusto niyang makayanan ng isang bagay. Nang humingi siya ng pahintulot sa kanya na gawin ito, sinabihan siya nitong iwan siya at isinara ang pinto, at humingi siya ng tawad sa kanya. Di nagtagal, bumalik siya sa mundo ng laro at naglakad kasama si Kapitan Tyler. Habang papunta sila sa mansyon ng Reyna, habang nauna siyang maglakad, binanggit ni Rayon na ang mababang tsansa ng kaligtasan na itinuro ni Kamui sa kanyang video at tinawag siyang talunan dahil hindi niya ito sinuri bago gumawa ng desisyon. Inamin niya na kailangan nilang tapusin ang pagsasanay, at nagsimula siyang mag-isip kung isasama ba nila siya sa pagsasanay na ginawa ni Zoro dahil sinabi ni Kamui na makakasira ito sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Tyler na kailangan nilang batiin ang Reyna Gobernador bago sila tumungo sa Grand Sleep sa training grounds kung saan sinasanay ang mga recruit. Nakarating sila sa punto kung saan nagsimulang makarinig muli si Hiro ng mga sigaw ng isang taong pinahihirapan, na siyang ikinainis niya. Kalaunan, nakilala nila ang Reyna ng lungsod, at pagkatapos niyang magpakilala, nagulat si Hiro na ang pangalan nito ay Govern. Bigla, niyakap niya ito, idiniin ang kanyang malalambot na asset sa kanya, na pumihil sa kanyang utak habang sinasabi sa kanya na ipagdarasal niya ang kanyang kaligtasan sa kanyang paparating na mga laban-laban sa mga goblin. Habang palabas sila ng silid, sinimulan siyang kutsain ni Rayon na dahil sa kaawa-awang tunog ng hayop na ginawa niya nang dumampi ang mga asset ni Govern sa kanyang katawan, at nang sabihin niyang normal lang ito, sinabi niyang susubukan niya ito, ngunit nagmakaawa siya na huwag dahil maaari itong magdulot sa kanya ng atake sa puso. Pagdating nila sa training grounds, ipinakilala ni Tyler si Hiro bilang isang recruit na pansamantalang nagpalista bilang isang mersenaryo, at tinawag din niya ang dalawa pang recruit na nagngangalang Granada at Palo, na mga mersenaryo rin. Sinabihan niya ang kanyang mga kabalyero na tretuhin ng mabuti ang mga recruit at maghanda para sa susunod na pag-atake ng Goblin. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na ang susunod na pag-atake ng Goblin ay malamang natatargetin ang mansyon ng Reyna, dahil naniniwala ang mga goblin na babagsak ang lungsod kung babagsak ang mansyon, at pagkatapos ay sinabihan niya sila na tungkulin nila bilang bantay ng lungsod ng TED na protektahan ang lungsod. Habang naglalakad palayo, sinabihan niya si Hiro na magtrabaho ng husto. Pagkaalis niya, isang bantay na nagngangalang Babang nag-alok na ilibat si Hiro. Habang naglalakad sila sa bakuran, sinabihan ni Babang mga baguhan na itigil na ang mga formalidad dahil isang buwan pa lang siyang sumama sa gwardya, at sinimulan ni Palo na sabihan si Granada, sinasabing siya ang pinakamalakas. Sa kwarto ni Hiro, tinanong siya nito kung bakit tahimik ito ng ilang sandali, kaya ipinaliwanag nito na ayaw niyang sumabad habang nagpapaliwanag. Pagkatapos niyang magpalit ng baluti, bumalik si Bob at sinabing oras na para sa isang magaan na tutorial. Habang nagdiriwang si Hiro, sinabihan siya ni Bob na kumalma dahil isa lamang silang pangunahing introductory exercise at tinanong siya kung dalubhasa siya sa mga palihim na operasyon dahil balingkinitan ang kanyang katawan, ngunit sinabi ni Hiro na hindi. Pagdating nila sa training ground, ipinakilala ni Mark ang kanyang sarili bilang ang taong namamahala sa pagsasanay, at nagsimula siyang kumilos ng malupit kay Hiro. Pagkaalis niya, isang babaeng nagngangalang Kathy ang sumulpot at nagpakilala kay Hiro bilang ang nagdala sa babaeng iniligtas niya pauwi. Ngunit bumalik si Mark at pinutol ang kanilang pang-aakit sa pamamagitan ng paghamon kay Hiro ng isang sword duel. Nang magsimula ang kanilang laban, sumugod si Hiro para sa isang atake, ngunit madaling nakaiwas si Mark at nataman siya sa tiyan. Matapos ang kaunting motibasyon mula sa kanyang mga kasamahan, sumugod muli si Hiro, ngunit hinaranggan ni Mark ang lahat ng kanyang mga atake at itinaboy ang kanyang espada mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tinawag niya si Hiro na isang mahina at itinumba ito sa lupa, dahilan upang magchismis ang lahat ng mga gwardya sa paligid tungkol sa kung gaano siya kaina, at napagtanto ni Hiro na sinusubukan siyang bigyan ng babala ni Bob tungkol dito matapos madaling talunin ni Granada ang instructor. Sinimulan ng ibang mga kadit na iwasan si Hiro dahil sa pagiging isang manloloko sa kanyang lakas. Kinabukasan, nagmadali si Hiro sa training grounds kung saan sinimulan siyang apihin ni Mark ng masasakit na salita at pagkatapos ay sinabihan siya na wala siyang talento.
Habang nagsasagawa siya ng ilang practice swings, binanggit ni Granada ang katotohanan na pinaslang niya ang kanyang matalik na kaibigan at biglang pinagbantaan siya. Gayunpaman, niyaya siya ni Kathy na magsanay kasama niya at tinuruan siya kung paano hawakan ng maayos ang espada. Kinabukasan, nakipagdulo si Hero laban kay Granada, at sinubukan niyang magpatamba ng isang malakas na swing, ngunit napigilan ito ni Granada at tinamaan siya sa tiyan. Pagkatapos ay sinimulan siyang insultuhan ni Granada at Palo, tinawag siyang isang walang silbing bigo na hindi dapat maging bahagi ng bantay, at doon napagtanto ni Hero na ang kanyang buhay sa mundo ng laro ay kasing gulo rin ng sa totoong mundo. Maya-maya, nakaupo si Hero sa sulok at nagrereklamo tungkol sa kung gaano kalungkot ang kanyang training arc, ngunit pinasaya siya ni Rayona sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na may natuklasan siyang magandang bagay habang siya ay nagsasanay. Di nagtagal, nakarating sila sa opisina ng konsultasyon, at ipinaliwanag ni Rayona na ang layunin ng opisina ay upang gamutin ang nasasaktang puso ng isang gwardya dahil ang mga problema ay palaging tiyak na mangyayari sa isang pagtitipon ng mga talunan. Sinabi niya sa kanya na ang opisina ng konsultasyon ay eksakto kung ano ang kailangan niya, ngunit nagsimula siyang kumilos na may pagdududa, kaya mahigpit siyang pinayuhan na huwag hayaang mawala ang kanyang pambubuli dahil lamang sa siya ay nasa isang video game. Sa loob ng opisina, tinanong ng opisyal kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag niya na siya ay isang recruit na nahihirapang umangkop dahil patuloy siyang pinababayaan ng instructor at pinagtatawanan siya ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Rayona na banggitin ang bahagi ng pera, kaya sinabi niya sa opisyal na siya ay extorted, at hiniling sa kanya ng lalaki na ikwento sa kanya ang buong kwento. Matapos ang kanyang paliwanag, umaasa si Hero na mabibigyan ng hustisya, ngunit binaygo siya ng opisyal sa pagsasabing siya ang dapat sisihin sa kanyang mga problema. Habang nakatitig si Hero sa gulat, ipinaliwanag ng lalaki na ang ugat ng mga isyu ay ang pagsali niya sa mga gwardya na mas mahina ang kasanayan sa pakikipaglaban kaysa sa isang unggoy na walang utak, at sinabi sa kanya ni Hero na si Tyla ang nag-imbita sa kanya na sumali, ngunit sinabi niyang maaari na lang sana siyang tumanggi. Pagkatapos ay inirekomenda niya agad na huminto at hindi man lang binigyan siya ng pagkakataong tumugon bago tawagin ang susunod na tao. Habang naglalakad palayo sa opisina, nagreklamo si Hero tungkol sa kung gaano ito kawalang halaga, at sumang-ayon si Rayona na karamihan sa mga opisina ng konsultasyon ay walang halaga, kaya naman pinagalitan niya ito dahil sa pagrekomenda niya ng isa sa simula pa lang. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na maaaring makatulong ito sa kanya sa hinaharap, at biglang dumating si Kathy at sinabi sa kanya na ang mga opisina ng konsultasyon ay hindi nakakatulong para sa mga normal na problema dahil ang mga ito ay para sa mga sakit at pinsala. Ipinaalam niya sa kanya na may iba pang mga opsyon na maaaring tuklasin kung mayroon siyang pinagdadaanan, at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang isang rosaryo habang sinasabi sa kanya na karaniwan siyang nagdarasal sa mga ganitong sitwasyon, na siyang dahilan ng magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Pagkatapos ay pinayuhan niya siyang kumilos sa sarili niyang bilis, at pinasalamatan siya nito. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya sa kagubatan, ipinaalam sa kanya ni Rayona na ang imbitasyon ni Kathy na manalangin siya ay isang karaniwang pamamaraan ng pag-unlad ng laro na tinatawag na quest flag. Pagdating niya sa simbahan, sinabi sa kanya ng isang madre na nakakita siya ng isang madilim na hamog sa paligid niya at inanunsyo na gagawa ito ng isang ritual ng paglilinis sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, tinanong ni Hero si Rayona kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at inakala niyang ito ay isang binyag. Pagkatapos ay bumalik ang madre na may dalang isang malaking balde ng tubig, na ibinato niya sa kanya, at sinabi sa kanya na magiging maayos ang lahat sa kanya ngayon na nalinis na siya. Sa labas, nagsimulang magreklamo si Hero tungkol sa kung paano siya nilalamig dahil sa kanilang tinatawag na binyag, ngunit tiniyak sa kanya ni Rayona na magkakaroon ng positibong pag-unlad sa kanyang buhay mula ngayon. Kinabukasan, natamba si Hero habang nagsasanay at napagtanto niyang walang nagbago. Pagkaalis ni Mark, dumating sina Granada at Palo at hiniling sa kanya na bayaran sila ng pera, ngunit sinabi niyang wala siyang pera. Nang marinig ito, nagpa siya ang mga bully na parusahan siya sa pamamagitan ng pagharap kay Palo, at nakaramdam siya ng kumpiyansa dahil hindi ang makapangyarihang Granada ang kanyang kakaharapin sa pagkakataong ito.
Nang magsimula ang tunggalian, nagpakawala si Palo ng isang napakabilis na body shot at pagkatapos ay sinimulan siyang patamaan ng ilang mabibigat na atake hanggang sa aminin niyang natalo. Gayunpaman, patuloy siyang pinahirapan ni Palo, dahilan para mag-alala ang lahat para sa kanya hanggang sa dumating si Kathy kasama si Mark upang ipakita sa kanya ang nangyayari. Nang tanungin ni Mark kung ano ang nangyayari, sinabi ng mga bully na ginagawa lang nila ang paborito nilang mga eksena mula sa anime kasama niya, kaya pinatawad niya sila at sinabihan ang lahat na ipagpatuloy ang pagsasanay. Nang tanungin nila kung ano ang relasyon niya kay Kathy, sinabi niyang magkaibigan lang sila. Gayunpaman, bigla silang kumapit sa kanya, at nang tanungin nila siya kung talagang magkaibigan sila ni Hero, sinabi niya sa kanila nang may luha sa kanyang mga mata na hindi sila magkaibigan. Dahil dito, tinawag nila siyang isang napakasamang talunan, at umalis sila kasama si Kathy. Pagkatapos nilang umalis, sinimulan ni Rayona na bilangin ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa kanya noong araw na iyon, ngunit sinabi niya na hindi niya sinisisi si Kathy dahil ginawa lamang nito ang gagawin ng iba. Nang magsimulang mawala ng pag-asa si Hero, ipinaalala niya sa kanya na ang pag-atake ng Goblin ay nasa isang araw, ngunit nagreklamo siya na hindi niya kayang tiisin kahit isang araw pa ang kanilang pagpapahirap, kaya nagpasya siyang ayusin ang mga bagay para sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihang engkanto. Kinabukasan, nag-alarm si Granada tungkol sa kanyang nawawalang sapatos, at natagpuan nila ito sa isang mabahong puddle ng imburnal, na nagpaiyak sa kanya. Di nagtagal, napansin niya na nawawala rin ang kanyang espada, at tinulungan siya ng lahat na maghanap ng ilang oras, ngunit walang makahanap nito, kaya sumuko na rin siya. Pagkalipas ng ilang oras, nakita niya na ang kanyang espada ay itinapon sa inidoro, at agad niyang inakusahan si Hero na ginawa ito dahil sa galit para sa kanya. Gayunpaman, sinuportahan ng lahat ng nasa paligid si Hero, na sinasabing wala siyang anumang ebidensya laban sa kanya at binanggit kung paano tumulong si Hero sa paghahanap ng kanyang espada. Bigla, nakarinig sila ng sigaw mula sa isang kalapit na silid, at nang magmadali silang pumasok, nakita nila ang nurse na si Maria na nagrereklamo na nawawala ang kanyang mga plot cover. Natagpuan nila ang mga ito sa bag ni Granada, at inakusahan siya ni Maria ng paggawa ng mga maruruming bagay gamit ang mga ito, kaya ininsulto niya ito hanggang sa umiyak ito. Nang makita ito, nagsama-sama ang iba pang mga gwardya laban sa kanya, tinawag siyang weirdo at sinabihan siyang hindi kailangan ng mga gwardya ang isang talunan na tulad niya. Sinubukan niyang kausapin si Palo, ngunit kahit ang kanyang matalik na kaibigan ay iniwan siya at sumama sa iba sa pagtatawanan siya, kaya umiyak siyang mag-isa sa sulok. Pagkalipas ng ilang oras, inanunsyo ni Mark na umalis na si Granada sa mga gwardya, at sumingit si Tyler gamit ang isang liham na sinasabing isinulat ni Palo, na nagsasabing si Mark ang nagnakaw ng mga bote ni Granada. Habang nagsisimulang magtalo ang dalawa, tinanong ni Tyler ang mga gwardya kung karapat-dapat si Mark na maging instructor nila, at habang lumuluha, sinabi ni Kathy sa kanya na sumama si Mark sa iba sa pambubuli kay Hero. Sa sandaling iyon napagtanto ng lahat kung gaano kasama ang pagtrato nila kay Hero, at sinimulan nilang lahat na kondenahin ang mga ginawa ni Mark hanggang sa tanggalin siya ni Tyler sa trabaho. Pagkatapos nilang umalis, humingi ng tawad si Kathy kay Hero, at humingi rin ng tawad ang iba. Nang gabing iyon, nagsimulang magdiwang si Rayona sa katotohanang naging matagumpay ang kanyang plano, ngunit pinagalitan siya ni Hero dahil sa paglampas sa inaasahan. Pagkatapos lang, binago ang titulo niya sa laro, na tinawag siyang isang mapang-apeng demonyo dahil sa mga nakaraang pangyayari, at pagkatapos niyang pag-alitan siya dahil sa pagdudulot nito, nagpasalamat siya sa kanya sa paglalaro muli ng laro. Bilang pagkilala sa kanyang determinasyon, sa wakas ay nagpasya siyang sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat para makahanap ng isang taong makakapagtapos sa laro. Binanggit niya kung paano siya nangako na pakakasalan ang sinumang makakalusot sa laro maliban kay Kamui, at sinabi ni Hero na pakiramdam niya ay nagbibiro lang siya, ngunit isiniwalat niya na minsan niyang nakilala si Kamui sa laro. Noon, ang lalaki ay nag-aura farming sa kanyang itim na baluti, at ang kanyang malakas na puwersa ng Riz ay nabighani kay Rayona, kaya tumakbo siya papunta sa kanya at niyaya itong lumabas kasama niya. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi siya interesado sa mga babaeng may mga aset na kasing laki ng baka, na nag-iwan sa kanya ng gulat na gulat habang naglalakad siya palayo.
Sa kasalukuyan, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa masasakit na salitang sinabi niya tungkol sa kanyang mga asset noon at sinabing matapos marinig na natapos niya ang laro, nagpasya siya noon na maghiganti siya sa kanya sa pamamagitan ng paghahanap ng isang taong matagumpay na makakalusot sa laro at magpakasal sa kanila. Nagulat si Hiro na ganoon kaloko ang kanyang motibasyon, ngunit nagsimulang pag-usapan ng diwata ang kanyang mga plano na halikan siya sa harap ni Kamui sa kanilang honeymoon at bigyan ng panggitnang daliri. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo si Hiro sa balkonahe at iniisip kung paano hindi na siya gaanong na-excite dahil sa mga motibasyon ni Rayona, ngunit biglang dumating si Tyla at hiniling na makipag-usap ng pribado sa kanya. Matapos siyang humingi ng tawad para kina Mark at Granada, tinanong ni Hiro kung bakit siya nasa labas ng ganoon kagabi, at ipinaliwanag niya na hindi siya makatulog dahil alam niyang maaaring umatake ang mga goblin anumang oras. Sinabi ni Hiro na darating ang mga goblin sa gabing iyon, ngunit nang tanungin siya ni Tyler kung paano niya nalaman, sinabi niyang hula lang niya dahil ayaw niyang malaman ni Tyler na nabasa niya ito sa isang walkthrough. Nang biglang binanggit ni Tyla ang pagnanais ni Hiro na umalis sa lungsod, nagsimulang mataranta ang ating bayani, ngunit sinabi ni Tyla na ayos lang dahil sana ay umalis na siya sa lungsod kung hindi siya ang kapitan. Pagkatapos ay hiniling ni Hiro sa kanya na umalis sa lungsod kasama niya, at sumagot siya na isasaalang-alang niya ang kanyang kahilingan dahil isa pa itong dahilan para makahanap sila ng paraan upang harapin ang krisis sa mga goblin. Sa sandaling iyon napagtanto ni Hiro na si Tyla ay nagsasalita na parang isang karakter sa pelikula na malapit ng masawi, kaya ginawa niyang bagong layunin ang pigilan itong mangyari. Nang mag-logout siya sa video game, natigilan siya nang makita si KD sa kanyang silid, at inakusahan niya ito ng pagtatangkang tapusin siya hanggang sa masawi habang ito ay walang malay, ngunit ipinaliwanag niya na pumasok lamang siya dahil hindi ito binubuksan ang pinto. Tinanong niya kung bakit siya nito hinahanap sa simula pa lang, kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang nakaraang pagsasalita ay nagpatakot sa kanya na susubukan nitong magwala sa video game. Gayunpaman, nang magpasalamat siya sa kanya, hinagisan siya nito ng laro at tinawag siyang talunan bago umalis ng kanyang silid. Pagkalipas ng ilang oras, pinunan niya ang kanyang bagong titulo sa Kamui site, at sa wakas ay nagpasya si Kamui na sabihin sa kanya ang trick para maipasa ang laro. Habang nakatitig siya sa impormasyon ng may pagkabigla, sinimulan siyang ipahiya ni Kamui dahil sa paggamit ng walkthrough at isinara ang site mismo. Kinabukasan, si Hiro at ang iba pang mga gwardya ay ganap na handa sa paghahanda para sa pag-atake ng goblin, at inanunsyo ni Tyler na 2 bagong mandirigma ang sasali sa kanilang koponan. Nang marinig ito, napagtanto ni Hiro na sila ang mga kapalit ni Granada at Palo, at nakaramdam siya ng ginhawa na mayroon siyang 2 bagong kasamahan sa squad na maaasahan niya hanggang sa makita niya na sina Alicia at Reza pala iyon. Habang tinutokso siya ng mga babae, sinimulang pag-isipan muli ni Hiro ang kanyang mga pagpipilian sa buhay, ngunit sinabi sa kanya ni Rayona na 2 sa mga babaeng nakilala niya noon ay sumama sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan, at ito ay isang maayos na pagbuo ng video game na tinatawag na harem. Gayunpaman, nagreklamo si Hiro na hindi ito magandang bagay dahil maaari siyang mahiwa na parang mansanas bago pa man dumating ang mga goblin. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Tyler na inilikas na nila ang mga tao sa lungsod, ngunit marami ang hindi pinansin ang utos ng paglikas at mayroon ding mga ulat ng krimen na nagaganap ng hindi nakikita, kaya naman gusto niyang lahat sila ay magpatrolya. Ikinagulat ito ni Hiro, kaya tinanong niya kung may nagaganap pa bang goblin event sa araw na iyon, ngunit sinabi ni Rayona na may isa pang event na unang magaganap at ipinapalagay na hindi ito magiging isang napakahirap na event. Pagkatapos ay itinalaga ni Tyler si Hiro sa Eastern District, at ito ang dahilan kung bakit gusto niyang tumakas dahil alam niyang doon nakatira si Jinji. Pagkatapos ay itinalaga niya sina Riza at Alicia na sumama sa kanya dahil sa palagay niya ay malapit sila, ngunit nagsimulang umaligid si Alicia sa kanya na parang isang mapaghiganting espiritu, kaya sinabi niya kay Tyler na may sama ito ng loob sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng kapitan na pagkakataon na nila para linawin ang mga bagay-bagay dahil ayaw niya ng anumang kaguluhan sa loob ng hukbo. Habang naglalakad sila sa kalye, binanggit ni Riza kung paano sinubukan ni Alicia na tapusin siya habang nag-aaway sila at iminungkahing layuan siya, ngunit sinabi ni Riza na kasing creepy din siya ng babae. Nang sandaling iyon, nakita nila ang isang magnanakaw na tumatakbo patungo sa kanilang direksyon dala ang pitaka ng isang babae,
ngunit nakuha ni Alicia ang pitaka sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang kamay, at nang ibigay ni Hiro sa babae ang kanyang bag, labis itong natakot kaya't natamba siya. Habang tinatanong ni Riza ang magnanakaw, isiniwalat niya na siya at ang iba pang mga magnanakaw ay ipinadala upang aliwin ang mga gwardya upang makagawa ng aksyon ang kanyang amo. Nang tanungin ni Hiro kung nasaan ang kanyang amo, itinuro niya ito sa isang kalapit na kasino. Pagpasok nila sa kasino, napansin nila ang isang grupo ng mga bihag na nakatali, at pinaslang ng mga baliw na babae ang mga armadong tulisan, na pinayagan si Hiro na tumungo sa mga bihag. Gayunpaman, napansin niya si Jinji sa mga bihag, at bigla siyang sinakal ni Jinji habang isiniwalat na siya ang masamang amo. Nagawa ni Hiro na makalaya at sinabihan ang mga babae na umatras upang makipag-rematch sa kanyang sobrang timbang na basura. Umatake si Jinji gamit ang ilang matitinding knuckles, ngunit naputol ni Alicia ang tunggalian sa pamamagitan ng pagsuntok sa tiyan nito. Habang tinitipon ng mga gwardya ang mga kriminal, sinabi sa kanila ni Jinji na sinasadya niyang gumawa ng mga krimen para makulong siya kung saan makakakuha siya ng libreng pagkain at proteksyon mula sa mga goblin. Sakto, tumunog ang mga kampana ng lungsod, at may nag-anunsyo na dumating na ang mga goblin. Biglang sumakit ang tiyan ni Hiro, kaya tumungo siya sa banyo para alisan ng laman ang kanyang tangke. Gayunpaman, pagkatapos niyang matapos, nakita niya ang isang goblin na nakatingin sa kanya mula sa labas, dahilan para mapasigaw siya sa takot. Sumigaw siya kay Rayona para tulungan siya, ngunit hindi siya pinansin nito dahil sa palagay niya ay pinalalaki lang nito ang laki ng kanyang dumi. Sakto, naputol ang ulo ng goblin, at pumasok si Riza sa banyo para tanungin kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Nagulat si Hiro na naroon ito para iligtas siya, kaya ipinaliwanag niya na sinundan niya ito dahil nasa sabik siyang panoorin itong magbasa muli hanggang sa mapansin niya ang isang goblin na gumagapang paakyat sa bubong sa itaas niya, na humantong sa paghiwa niya ng ulo nito. Nagpasalamat siya rito, ngunit sinabi nitong walang problema at hiniling na tingnan ang kanyang espada. Nang iabot niya ito sa kanya, bigla niyang tinusok ang binti nito, dahilan para mapasigaw ito habang tinatawag siyang sadistikong baliw, ngunit ang mga pag-iyak nito ay lalo lamang nagpasabik sa kanya. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lahat ng pribadong eksena na maaari nilang i-roleplay ng magkasama at pinayagan siyang damhin ang kanyang mga asset na kasing laki ng bola ng golf, ngunit pinutol ni Alicia ang kanilang pag-uusap at ipinaalala sa kanila na wala silang oras para sa mga kalokohan. Nagsimulang magtalo ang dalawang nakakatakot na babae kung sino ang mas malakas hanggang sa pinutol ni Hiro sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na inaatake na ng mga goblin ang lungsod. Habang tumatakbo si Hiro sa kalye, nakaramdam siya ng ginhawa na nakatakas siya sa mga babae dahil maaari nila siyang tapusin bago pa man siya makatagpo ng isang goblin, at nang dumating si Rayona, pinagalitan niya ito dahil hindi siya tinulungan ng salakayin siya ng goblin. Humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na may inaasikaso siyang mahalagang bagay, ngunit nang tanungin niya kung ano iyon, sinabi niyang sinusubukan niyang gawing parang kay Snow White ang kanyang buhok, at lalo niya itong pinagalitan. Bigla na namang sumakit ang kanyang tiyan, at ito ay ikinadismayan niya dahil kakapunta lang niya sa banyo, ngunit ipinaliwanag ni Rayona na ito ay isang pangyayari sa laro na magpapatuloy hanggat kinakabahan siya. Ito ang ikinagalit niya dahil malapit na siyang mabaigo dahil sa kanyang kaba, at ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Rayona sa kanya na ibigay sa kanya ang buong detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya na hindi pa ito ang tamang panahon para umatake ang mga goblin, ngunit sinabi niya na hindi niya kailanman matatalo ang mga goblin kung hindi niya muna aalagaan ang kanyang sakit ng tiyan. Kahit sumasang-ayon siya rito, hindi pa rin siya mapakali sa pagsasabi nito, kaya tiniyak nito sa kanya na hindi niya ito pagtatawanan kahit gaano pa ito kaiyahiya. Gayunpaman, nang ikwento niya ang kwento, agad itong humagalpak ng tawa at tinawag siyang hari ng talunan, at pakiramdam niya ay walang isip ito dahil nagtiwala ito sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na ang laro ay sumasalamin sa totoong kalagayan niya, kaya naman ang insidente ng pag-ihi niya sa track meet ay kinakatawan bilang mga kaba sa mundo ng laro. Habang nahihirapan siya sa kanyang masakit na tiyan, sinimulan siyang insultuhan ni Rayona tulad ng ginagawa ni Kamui sa kanyang mga video. At nang sumigaw siya pabalik sa kanya, napagtanto niya na biglang tumigil sa pagsakit ang kanyang tiyan. Napagtanto niya na sinusubukan siyang tulungan ni Rayona mula pa sa simula. Kaya nagpasalamat siya rito,
at muling nagningning ang kanyang kwintas. Nang tingnan niya ito, nakita niya na ang kanyang bagong titulo ay ang Evacuation Best Friend Slayer Empty ang Amicide. Ngunit sinabihan siya ni Rayona na huwag sayangin ang kanilang oras sa kanyang mga pag-crash out, dahil kailangan nilang magmadali upang tulungan ang mga gwardya. Di nagtagal pagkatapos, dumating si Hiro sa larangan ng digmaan at nakita ang mga gwardya na nagtitipon sa harap ng isang hukbo ng mga goblin. At ito ang nagpaalala sa kanya dahil alam niyang kahit isang goblin ay kasing lakas ng isa sa mga upper moon ni Mozan. Nang magsimula ang labanan, sinimulang tapusin ng mga goblin ang mga gwardya, ngunit ginamit ni Tyla ang isang sword version ng lightning attack ni Thor upang sirain ang isa sa kanila. Sumali rin sina Riza at Alicia sa laban sa pamamagitan ng madaling pagtalo sa ilang goblin, at nagulat si Hiro sa kanilang lakas. Sinira ni Tyla ang isa pang goblin at habang ginagamit ni Riza ang isa sa mga goblin para sa kanyang eksperimento sa agham, kinaladkad naman ni Alicia ang isa papasok sa isang madilim na eskinita at pinagpira-piraso ito. Habang nilipol ng mga babae ang mas maraming goblin, napangiti si Hiro nang mapagtanto niya na ang tsansa ni Tyla na masawi at ang kanyang sariling kaligtasan ay tumaas ng husto. Sa sandaling iyon, dumating si Kathy at ipinaalam kay Tyla na isang grupo ng mga goblin ang pumasok sa timog na gate at ngayon ay papunta na sa mansyon ng Reyna. Ikinagulat ito ni Tyla dahil alam niyang iniwan niya ang mga mandirigmang antas sa Kagi na namamahala sa rehiyong iyon. Ngunit isiniwalat ni Kathy na isang makapangyarihang goblin ang Sumira sa mga pintuang bakal. Nang marinig ito, napagtanto ni Tyla na isang makapangyarihang goblin na nagngangalang One Eye ang dumating. At sinubukan ni Hiro na magtanong tungkol dito, ngunit sinabihan siya ni Tyla na manatili muna bago tumakbo palayo upang harapin siya. Nang marating ni Hiro ang rehiyon ng Southgate, nakita niya ang isang malaking pulang goblin na winawasak ang lahat ng mga gwardya sa paligid, at ipinakilala siya ni Tyla bilang hari ng mga goblin na nagngangalang One Eye. Habang nakatitig si Hiro sa gulat, isinalaysay ni Tyla kung paano siya minsang nakipaglaban sa halimaw na ito sa isang misyon, ngunit isa lamang sa mga mata nito ang nasugatan. Matapos sabihin sa iba pa niyang mga gwardya na dalhin doon ang hola, sinabihan niya si Hiro na makipaglaban sa One Eye upang makatakas sila ng magkasama sa lungsod. Sinubukan siyang balaan ni Hiro na masasawi siya, ngunit hinamon pa rin ng gininto ang alpha male ang halimaw. Nang magsimula siyang matakot para sa kanya, dumating ang mga babae at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil sasali sila sa laban-laban sa One Eye. Nakahinga siya ng maluwag dahil dito, ngunit nang subukang talonin ni Riza ang One Eye, pinalipad siya nito ng may sipa sa tiyan. Nang makita ito, sumama si Alicia kay Tyla sa pakikipaglaban sa halimaw, at nagsimula silang maglibot sa larangan ng digmaan na parang mga demonyong mabilis. Nang dumating ang mga gwardya kasama ang mga nakakulong na goblin, nagsimulang mag-alala ang hari ng goblin para sa kanila, at lumikha ito ng pagkakataon para kay Tyla na pabagsakin siya gamit ang isang hiwa. Gayunpaman, nagsimulang maramdaman ni Hiro na napakadali ng mga bagay-bagay, at naalala niya ang mga salita ni Kamui habang nag-iisip. Naalala niya ang mga tunog na nagmumula sa isang silid ng interogasyon ilang panahon na ang nakalipas at sinabi kay Tyla na ang mga goblin sa mga hola ay nabihag noon pa man. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na si Tyla ang nagkulong sa kanila. Ngunit sinira ni Tyla ang One Eye at isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao habang inaamin na siya ang dumukot sa mga goblin. Sa sandaling iyon, dumating ang Reyna at ipinaliwanag na ginagamit nila ang mga goblin upang mapanatili ang lungsod sa ilalim ng kanyang kontrol bilang isang malayang rehiyon. Pagkatapos ay naghalikan sina Gavern at Tyla, at pinaslang ni Tyla ang kanyang sariling mga tauhan bago sinabi kay Hiro na tatapusin niya ito dahil sa pagkaalam ng sikreto ng Ted. Habang nakatingin ang lahat, itinutok ni Tyla ang kanyang talim ng kidlat kay Hiro habang sinasabing hindi siya kailanman aalis sa lungsod. Ngunit ang utak ni Hiro ay magulo, dahil alam niyang ang isang taong tulad niya na hindi man lang kayang talunin ang isang ordinaryong goblin ay walang pagkakataon laban sa Diyos ng kidlat na nasa harap niya. Gayunpaman, naglabas si Tyla ng isang nakakagulat na balita, na ipinaalam sa kanya na nagtitimpi siya sa buong panahon na ito mula nang ang kanyang matinding pag-atake ng kidlat ay may isa pang mas mabilis na antas na tinatawag na matinding kawalan ng pag-asa ng kidlat, na balak niyang ipakita sa kanya bilang isang regalo ng pamamaalam, kahit alam niyang hindi ito masusundan ng mga mata ni Hiro. Napagtanto ni Hiro na tapos na siya. At nang bigyan ng Reyna si Tyla ng go-ahead na tapusin siya,
sumugod ang Diyos ng kidlat patungo sa kanya upang sirain siya gamit ang kanyang lightning extreme despair. Habang papalapit siya, nagsimulang magpanik si Hero dahil alam niyang malapit na siyang dumaan sa isang mundo ng sakit habang masasawi at mawawala rin ang kanyang console matapos matalo sa laro. Gayunpaman, tumalon si Alicia sa harap niya at tinanggap ang atake, na lubos na ikinagulat ni Hero, habang hinawakan niya ang kanyang nasugatang tiyan. Nagmadali si Hero para tingnan siya at tinanong kung bakit bigla niya itong tinulungan kahit matagal na niya itong gustong tapusin. Isiniwalat ni Alicia na sinabihan siya ng kanyang kapatid na si Martin sa isang panaginip na patawarin siya dahil hindi niya kasalanan na nasawi ito. At inamin niya na ang dahilan kung bakit siya sumali sa gwardya ay para protektahan siya at makabawi sa kung gaano kasama ang pagtrato niya sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti siya sa kanya na may mga patak ng luha sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya na tunay siyang masaya nang sabihin nito sa kanya na gusto niya itong pakasalan. Habang nawawala ang kanyang kamalayan, pilit siyang ginaising ni Hero. Ngunit sa kanyang huling hininga, sinabihan niya ito na mamuhay ng buo para sa kanya at kay Martin bago tuluyang mawalan ng buhay. Pagkatapos siyang ilibing, tinanong ni Hero si Rayona kung ang mga karakter sa background na nasawi sa laro ay maaaring mabuhay muli, ngunit sinabi niya na hindi. Kaya, nagreklamo siya tungkol sa kung gaano ka-realistic ang laro. Gayunpaman, pinutol ni Tyla ang kanyang pagluluksa sa pamamagitan ng pagsasabing walang saysay ang pagkasawi ng babae habang ginagamit ang kanyang blade para sa kanyang ultimate attack. Sa sandaling iyon, inamin ni Hero sa kanyang sarili na isa lamang itong laro at si Alicia ay isang karakter lamang ng mga mandurumog na nasawi. Ngunit sumigaw siya ng may pagmamahal na mas ikinagagalit sa kanya ng mga talunan na tulad ni Tyla kaysa sa totoong mundo. Nang ilunsad ni Tyla ang kanyang napakabilis na lightning slash, nakakagulat na umiwas si Hero, at ito ang nagdulot ng pagkalito kay Tyla, ngunit nagpa siya siyang subukan ng isa pang kidlat na lightning despair. Sa pagkakataong ito, napigilan ni Hero ang atake, at ito ang nagpabaliw kay Rayona nang tanungin siya nito kung palihim ba siyang kumain ng devil fruit. Ngunit sinabihan niya itong tumahimik para makapag-focus. Pagkatapos ay nagpa siya siyang gamitin ang trick na itinuro sa kanya ni Kamui. At naalala niya ang sinabi ni Kamui sa kanya na ang trick ay isang bagay na maaaring gamitin kapwa sa mundo ng laro at sa totoong mundo. Gayunpaman, sinabi niya na walang sino man ang gumagamit nito sa totoong mundo or sa laro dahil ang mundo ay puno ng mga talunan. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang mga istatistika ng isang manlalaro ay tumataas ng husto kapag nakakaramdam sila ng malakas na emosyon na huwag sumuko. Nagbibigay daan ito sa kanila na lumampas sa kanilang mga limitasyon at baguhin pa ang takbo ng kasaysayan. At pagkatapos ay inalis ni Kamui ang kanyang maskara habang sinasabi sa kanya na ito ang sikretong pakikipagsapalaran ng Kiwami at ang mismong realidad. Sumugod si Hero gamit ang isang malakas na hiwa. Ngunit hinaranggan ni Tyla, kaya't sinugod niya ang lalaki gamit ang sunod-sunod na mga pag-atake, na napilitan siyang magsimulang mag-swing upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, naiwasan ni Hero ang kanyang hiwa at nag-overdrive gamit ang sunod-sunod na mabibilis na hiwa. At nagulat si Rayona na hindi niya masundan ang mga galaw nito. Habang nagtataka siya kung paano nito na-unlock ang Ultra Instinct mode na ito, bigla niyang napagtanto na gumagalaw pala siya ng eksakto tulad ng ginawa ni Kamui noon. Kaya, sinimulan niya itong i-cheer. Nang makita ito, inamin ni Hero na gusto niya itong pakasalan dahil sa asset na ipinapakita nito, at matagumpay niyang natabig ang talim ni Tyla mula sa kanyang braso. Gayunpaman, nang subukang i-landing ang finishing attack, nabali ang kanyang espada ng tamaan ng baluti ni Tyla, at muling pinagtawanan siya ni Tyla. Muling nagreklamo si Hero tungkol sa realismo ng laro, ngunit hindi siya pinansin ni Tyla at lumapit upang itama ang isang finishing attack. Bigla, nagising si Hero sa spirit realm kung saan sinabi niya kay Martin na sila ni Alicia ay nawasak ni Tyla. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Martin na ginawa niya ang lahat at hiniling sa kanya na ibalik siya upang makapaglaban silang dalawa. Nang magising si Hero sa totoong mundo, nakita niya na ang sirang bahagi ng kanyang espada ay napuno na ngayon ng berdeng aura ni Martin, at matagumpay nitong nahadlangan ang atake ni Tyla. Habang nahihirapan si Tyla na maunawaan kung ano ang nangyayari, biglang nabasag ang kanyang espada, at doon niya napagtanto na si Hero ay isang gumagamit ng isinumpang espada.
Nang sandaling iyon, binago ng kanyang kwintas ang kanyang titulo sa Sword Best Friend Slayer user at hinugot ni Tyla ang pangalawang talam para harapin siya. Pagkatapos ay inactivate ng Lightning user ang ultimate version ng kanyang matinding kawalan ng pag-asa, at nagsimulang mag-alala si Rayona, ngunit tiniyak sa kanya ni Hiro na mananalo siya habang sumusugod si Tyla sa kanya gamit ang kanyang ultimate speed. Nakita siya ni Hiro na gumagalaw ng mabagal at inilunsad ang sarili niyang malakas na atake bilang tugon. Gayunpaman, nanghina ang kanyang mga tuhod bago ang pagbangga, at ito ang nagbigay daan sa lalaki ng kidlat na gawing donut siya. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, inalok siya ni Rayona na umupa ng isa pang kopya ng laro para masubukan niya ulit. Kaya, kinonsulta niya si Kamui, na nagbigay sa kanya ng mga tagubilin kung paano muling simulan ang laro sa pinangyarihan bago siya masawi. Ito ay ikinatuwa niya nang mapagtanto niya na maaari na niyang iligtas si Alicia at tapusin si Tyla. Kaya, sinabi niya kay Rayona na susubukan niya itong muli. Nang ipaalala sa kanya ni Rayona kung paano siya nasawi, hiniling niya rito na bigyan siya ng 1 buwan bago siya makabalik sa laro, at nagsimula siyang tumakbo muli. Sa paaralan, sinubukang guluhin ng mga bully si Hiro, ngunit naalala niya kung paano siya pinahirapan ni Tyla hanggang sa masawi, at ito ang nagpagalit sa kanya kaya nagsimula siyang sumugod, na naging dahilan para tumakas ang mga talunan. Di nagtagal, nagising siya sa isang panaginip kung saan niya nakilala si Kamui, na nagsabi sa kanya na sundan siya upang maturuan niya ito tungkol sa totoong buhay. Gayunpaman, ginaising siya ni Rayona sa pamamagitan ng paguntog ng kanyang mga asset sa mukha. Kaya, umuwi siya at bumalik sa larong Kiwami Quest, umaasang malalampasan ito sa pagkakataong ito.